Hi, Mommy! Kumusta po ang lakad niyo ni Tita Marie? Halika, kain na! Ayun, ayos lang. Naibigay ko na sa kanya yung invitations nyo. Siya nga pala, nakita ko kanina doon sa mall na pinuntahan namin si Ray. Anong ginagawa niya doon? Paano siya mapupunta doon? Nandun siya sa mami niya at dinala yung mga invitations para sa relative nila. Baka naman kamukha lang. Hindi niyo ba siya tinawag? Hindi eh. Bigla na kasing nagyaya ang tita mo. Pero siya talaga yon. Naku, Loisa, yang si Ray, baka may ginagawang kalokohan ha? Mag-isip ka na ngayon pa lang habang hindi pa kayo kinakasal. Si Mommy talaga. Iniisip mo ba na may ibang babae si Ray? Hindi niya magagawa yon. Sana nga anak, sana nga. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Trust. Isang salita pero mabigat ang ibig sabihin. May pinagkatiwalaan ka na bang isang tao na trinedor ka? Paano kung ang asawa mo na dapat ay taong makakasama mo sa hirap at ginhawa ang sumira sa tiwala mo? Iiyak ka ba? O gaganti ka? Pag-usapan natin ito sa comment section. Dear Miss Amy, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Luisa, 35 years old, at nakatira sa isang kilala at eksklusibong subdivision dito sa probinsya namin. Dahil palagi kong naririnig ang kasambahay namin na si Nanay Mina na nakikinig sa channel niyo, na-curious ako. Kaya nakinig din ako at agad yung pinaalala sa akin ang personal kong karanasan tungkol sa aswang. Kwento ito tungkol sa akin at sa ex ko at sa isang binatang hindi ako iniwan sa lahat ng hirap na dumaan sa akin. Schoolmates kami ni Ray nung college sa New York. Nagkita ulit makalipas ang ilang taon. Pareho kami may US citizenship at nagkataon ng mga panahon na yon, pareho kami may trabaho doon. Mula noon, palagi na kami lumalabas hanggang sa maging kami. Hanggang sa mismong araw ng kasal namin, nabuking ko ang panluloko niya sa akin. Kaya ako naghahanap kayo ng kwento ng babaeng martir? Hindi ito yon. Kiss! Kiss! I love you, Han. I love you too. I'm so happy. Ako rin. Oh, huwag ka nang umiyak. Masisira ang makeup mo. Congratulations mga anak! Thank you, Mommy. Ray, ingatan mo ang nag-iisang prinsesa ko, ha? Huwag na huwag mong sasaktan. Yes, Dad. Makakaasa po kayo. Sa isang private wedding ceremony sa isang hotel sa Las Vegas, naganap ang kasal namin ni Ray. Sa Amerika na kami nagpakasal dahil halos lahat ng kamag-anak namin ay naroon. Matapos ang seremonya sa simbahan, maigpit namin niyakap ang isa't isa. Pero napakunotno ako nang tumikit ang ilong ko sa kwelyo ng damit niya at may naamoy akong kakaiba. May humalong pabango ng babae doon. Sa halip na sitahin, tinaboy ko yan sa isip ko at hinarap namin ang mga kaibigan at pamilya na bumabati sa amin. Maya-maya, masayang lumapit sa amin si Giselle, ang kaibigan at business partner ko. Luisa, congrats! I'm so happy for you. Thank you. Buti nakarating ka. Oo, napakiusapan ko yung boss ko. Siyempre, hindi ako pwedeng mawala. Isa ako sa bridesmaid mo. Uy, Ray, congrats! Salamat. Nang lumapit sa akin si Giselle at yumakap, ay natigilan ako nang maamoy kong pabango niya. Kapareho ng naamoy kong pabango sa damit ni Ray. Pilit akong ngumiti nang lumayo siya sa akin at ngumiti rin. Casual naman silang nag-usap ng asawa ko kaya itinaboy ko ang maling naglalaro sa isip ko. Araw yun ang kasal namin. Hindi ko dapat haluan ng kahit anong pagdududa ang espesyal na okasyon na yon. Nawala doon ang isip ko nang makita ang lalaking palapit sa akin. Natigilan ako bago gumanti ng ngiti sa kanya. Marcus, pare. Mabuti at nakarating ka. Of course! Hindi ko palalagpasin to.
Congratulations, guys! Thank you. Luisa, congrats. Thanks, Marcos. Salamat at talagang pumunta ka pa rito. Of course, para sa'yo. Alam mo naman, malakas ka sa akin. I'm so happy for you. Thank you. May halong bigat ang higpit ng yakap na ibinigay niya sa akin. Ganun din ako. Kaibigan ko si Marcos since college. Kung may the one that got away ako, siya yun. Si Marcos ang first love ko. Nung nag-aaral pa ako, masyadong maigpit sa akin ng parents ko na bawal akong mag-boyfriend hanggat hindi nakakatapos. Siyang nag-iisang lalaki na matapang na nagpahayag sa parents ko ng damdamin para sa akin. At nangakong maghihintay hanggang sa makagraduate kami bago siya manligaw. On our senior year in college, bigla siyang umalis at umuwi ng Maynila kung saan naroon ang pamilya niya. Wala na ako narinig sa kanya mula noon. Nang muli kami magkita, boyfriend ko na si Ray at huli na ang lahat sa amin. Pagdating sa reception, nalibang ako sa programa at pag-iistima ng bisita, kaya nawala sa isip ko ang napansin ko kay Ray at Giselle. Hanggang sa biglang nagpaalam ang asawa ko. Han, sandali lang ha. Punta lang ako ng banyo. Okay, bilisan mo ha. Oo. Luisa, Uy, Marcos, kumain ka na? oo, tapos na. Kumusta si Lolo Fabian? Nasa probinsya natin. Malakas pa rin. Lumipas ang ilang sandali at nalibang ako sa pakikipag-usap kay Marcos. Hanggang sa may isang lumapit na kaibigan ni Mami na hindi nakadalo sa simbahan dahil naipit sa traffic. Nagulat kami nang batiin ito si Marcos at napagkamalan siyang groom ko. Natawa kaming dalawa at agad itinama ang maling akala nito. Doon ko naalala si Ray na hanggang sa mga sandaling yon hindi pa bumabalik. Nasaan na pala yung si Ray? Ang tagal, sabi magsi-CR lang. Teka, hanapin ko. Thank you, Marcos. Sige na, ipagpatuloy mo na yung kinakain mo. Ilang sandali pa'y lumapit sa akin ang host ng program. Pagkatapos ay kinuha ang compact mirror tsaka nag-retouch ng lipstick at powder. Maya-maya pumasok naman si Ray kasama si Marcos. Nang makaupo siya sa tabi ko, agad akong sumibangot. Ba't ang tagal mo mag-CR? Ay, sorry yan. Kinausap ko ni parang Julius eh. Si Julius? Halos hindi na umaalis sa upuan niya eh. Kanina nung nag-CR siya, baka hindi mo lang napansin. Huwag ka na magalit. Kasalatin ngayon, ayaw kong masira ang araw mo. Kasi naman. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang mula doon sa kinauupuan ko, ay nalanghap kong amoy ng pabango ni Giselle mula kay Ray. Ang kwelyo ng puting long sleeve na suot niya sa loob ng coat, may bahid ng makeup. Lihim kong kinuyom ang palad ko habang unti-unting nabubuo ang hinala ko. Eksakto naman na lumapit ang isa naming bisita kay Ray. Doon ako lumingon kay Giselle. Nakita ko na kinuha niyang cellphone at may pinindot siya ng pinindot na parang nagtitext. Ilang sandali pa, eksaktong pagbaba ni Giselle ng phone, ay siya namang vibrate ng phone ni Ray. Kitang-kita ko kung paano siya palihim ng ngumiti. Ganon din ang babae. Ano ulit yung sinasabi mo, Han? Kasal natin. Pero kung ano-ano yung inaatupag mo. Kanina ang tagal mo sa CR. Ngayon cellphone mo yung hawak mo. Sorry na. Sige lang, sirain mo pa yung araw ko. Hani naman, huwag kang magsungit. Teka, huwag kang kumilos. May dumi yung kwelyo ng polo mo. Nakita ko kung paano siya namutla matapos kong sabihin yon. Binigyan niya ako ng isang awkward na ngiti. Pagkatapos sinadya ko siyang amuyin sa leeg. Bahagya ako natigilan na parang nagulat pa siya sa ginawa ko at agad na lumayo sa akin. Ngumiti lang ako at hindi nagpahalata. Kahit na ang totoo ay naiiyak ako sa galit at gusto kong itusok sa leeg niya ang steak knife sa mesa. Hayaan mo na yan, Han. Lalaban din naman yan eh. Dumikit yata ang makeup ko sa kwelyo ng damit mo. Tsaka, anong pabango yung suot mo? Nagbago ka pala ng perfume? Ha? Hindi. Yun pa rin. Ginamit ko lang yung maliit na sample na libre doon sa dati kong binili.
Gusto ko lang may ibang pabango ko ngayong araw ng kasal natin. Okay. Ubusin mo na yung pagkain mo. 2:00 ng madaling araw, dumilat ako't lumingon kay Ray. Tulog na tulog ito dahil matapos ang 2nd beses naming pagtatalik, ay nagyaya akong uminom ng alak. Pinainom ko siya at sinadya kong lasingin para magawa ang plano ko. Agad ako nagbihis matapos bumangon at bumaba ng kama. Kinuha ko ang cellphone niya sa bulsa ng pantalon at tinype ko ang password na hindi alam ni Ray na alam ko. Nang buksan ko ang text messages, nakita ko doon ang numero na may nakasave na letter G. Nang buksan ko yon, biglang gumuho ang mundo ko. Doon bumungad ang mga text message ng nagmamay-ari ng numero na yon at may hinala na ako kung sino. Tapaupo ko sa sahig at umagos ang luha ko. At parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko habang binabasa ang mga palitan ng message nila. Mula kanina lang, pati ang mga lumang text nila. Sorry kung hindi ako nakakasagot sa mga text mo. Lagi kong kasama si Luisa eh. Mahirap na baka mahuli ako. Honey, masyado ka nang busy sa kasal mo. Kailan ba tayo magkikita ulit? Miss na kita. Dito ka na matulog sa akin. Sorry, Annie. Ang daming kailangang asikasuhin eh. Saka baka makalata si Luisa eh. Bakit kasi hindi mo siya maiwan-iwan? Sorry. Alam mo naman, di ba? Mahal kita. Pero mahal ko rin si Luisa. Ayoko rin siyang mawala sa akin. Hihintayin kita dito sa kwarto ko, honey. Siguraduhin mong tulog na si Luisa, ha? Oo. Kaso, papagurin ko muna siya. Hindi ako pwedeng umalis agad kasi baka makalata. Nakita niyo yung bakat ng makeup mo sa damit ko, saka dumikit sa akin yung pabango mo. Nakakainis naman. Konting tiis lang. Ikaw kasi, masyado kang nasarapan kanina. Anong ako? Ikaw nga dyan eh. Ang lakas ng ungol mo. Mamaya na tayo mag-usap ulit. Maganda ka kasi pagdating ko sa kwarto mo, ikaw naman ang papagurin ko. Thank you nga pala sa regalo mong Rolex kanina. Salamat sa panakaw na sandali kanina sa kotse. Ang akala ko, hindi mo na ako papansinin eh. Mamaya, paglipat ko sa kwarto mo, kailangan wala ka ng suot ha? Yes, honey. Pagpasok mo pa lang, nasa kama na ako. Mga hayop. Mga baboy kayo. Hindi ko palalagpasin ang ginawa niyo na to. Matapos kong malaman ang kataksilan ni Ray at ng bridesmaid ko, si Giselle, ini-screenshot ko lahat ng conversation nila. Pinadala ko yan sa email ko kasama ng mga pictures at videos ng kababuyan nila. Matapos yun binuro ko sa sent items ang ebidensya. Bukod doon, inactivate ko ang tracker sa phone niya. Makalipas ng 5 araw, umuwi na kami sa Pilipinas sa probinsya namin. Agad natulog si Ray dahil sa pagod sa biyahe. Habang ako naman, umalis at umuwi sa bahay para magsumbong sa parents ko. Nang makita ko sila, umiyak na ako agad sa mami at daddy ko at binuhos ang kinikimkim na sakit at galit ng ilang araw. Nang oras na yon, agad pinauwi ni dad ang 3 kuya ko sa bahay at sinabing ginawa ni Ray. Nadatan ko rin doon si Marcus na kausap ni dad tungkol sa business. Bagya ako napakislot ng iba to ni daddy ang hawak na baso at nabastag yun dahil sa sobrang galit. Hayop ang lalaking yan. Binililan ko pa siya na ingatan ka. Tapos ganito pala ang ginagawa niya. Mapapatay ko ang asawa mo. Ang kakapal ng mukha! Doon pa sa kasal niyo gumawa ng kababuyan! Huwag mong sabihin, naiiyak ka lang dyan at magpapatalo. Lumaban ka, anak. Matalino ka. Hindi kita pinalaki ng maayos para lang hayaan mong tapakan ng pagkatao mo. No, Dad. Let me handle this. May plano ako. At kagabi ko pa napag-isipan to. Unti-unti ko silang hihilayin pababa. Hanggang sa maubos sila. Malalaman ang lahat ng kababuyan nila. Ipapakita ko sa kanila kung paano magalit ang isang tulad ko. Hindi ko palalagpasin ang pangtatraidor nila sa akin. Nandito ako, Luisa. Handa akong tumulong sa'yo. Sabihin mo lang ang kailangan kong gawin. Umpisahan natin sa kabit. Anong balak mo kay Giselle? Dad,
Bawiin mo ang investment natin sa latest at major project ng kumpanya ni Giselle. Kapag ginawa natin yun, mag-aalisa ng mga ibang investors. Exactly my point. Ang mga investors na yun, nag-invest sila sa project dahil sa kumpanya natin. Nahila mo sila dahil malaking tiwala nila sa'yo. Kapag umatras ka, magsisipag-atrasan din yun. Ang project na yun ang inaasahan ni Giselle para sa binabalak niyang expansion. I can't let that woman succeed. Sige, tatawagan ko ngayon din ang mga tao natin. Tumayo ako at naglakad papunta sa lanay. Huminto ako sa harap ng swimming pool. Tahimik akong umiyak habang mariin kong kinuyom ang kamao ko. With my stern face, I slowly wiped my tears with my hand and calm myself. Habang ini-imagine ko na nilulunod kong asawa ko at ang kabit niya sa tubig na nasa harap ko. One thing about me, Miss Ami, mabait akong tao. I can be very sweet and malambing. I give my 100% to the one I love. Hindi rin ako possessive. Marunong akong sumuporta kung saan man masaya ang mahal ko. I can be very understanding too. Pero ayoko sa lahat ay sinisira ang tiwala ko, tinatraidor ako. Wala naman siguro sa atin ang gusto nun. Pero ang pagkakaiba ko, hindi ako santa. I got even. I became evil when betrayed. Kaya kong gumanti at ibalik sa kanila ng doble ang sakit na binigay nila sa akin. Hindi ako ang tipo ng babae na iiyak, magbubunganga at magwawala sa bahay o kaya manunugod. I work underneath their noses without them knowing I'm slowly tearing them apart. When I'm mad, I'll kill them with my silence. Isang umaga, kaswala akong tumingin kay Giselle na hindi maipintang mukha matapos itong buksan ang pinto ng opisina ko. Naiiyak ito na parang galit at mapabaliw na. Sunod-sunod ang paghinga na parang sumali sa marathon. Magulo ang buhok at pawisan. Sumandal ako sa backrest ng swivel chair ko at pormal ang ngumiti sa babae. Alam ko ang pinunta niya doon at nagdiriwang ang maldita self ko habang nakikita ko siya sa ganong estado. Anong nangyari, Luisa? Bakit binawi ng daddy mong investment sa project? From what I heard, may nakita siyang discrepancy sa project. Hindi malinaw ang structure. Weeks ago, during the meeting, na-point out niya yon. Pero hanggang nito mga huling araw, wala pa rin siya natatanggap na update galing sa'yo o sa team mo. Pero aayusin namin yon. Kailangan lang namin ng oras. Please, kausapin mong daddy mo. Sabihin mong ibalik niya yung investment niya. Dahil isa-isa na rin nagpo-pull out yung iba pang mga investors. I'm sorry, Giselle. Hindi kita matutulungan dyan. We are talking about millions of pesos. Hindi namin pwedeng isugal ang pera na walang concrete structure sa plano. Nagbigay ng initial investment si Dad kasi nangako ka na aayusin nyo. Pero ilang buwan na, Giselle. Hanggang ngayon, wala pa kami nakikitang improvement. Please, give me another chance. Hindi pwedeng masira tong project na to. I'm sorry, Giselle. Si Dad pa rin ang chairman ng company. Siya pa rin ang masusunod. Ano ba kasing ginagawa mo lately? Ano? May mga nakarating sa akin chismis na madalas ka raw makita na may kasamang lalaki na mas bata sa'yo. Hindi ako yon. Alam mo, wala namang problemang magka-love life. After all, 40 anyos ka na at tumatanda ka na rin. Nagkakaroon ka na rin ng wrinkles at lumalabas na ang puting buhok mo. Pero siguraduhin mo lang na hindi maapektuhan ang trabaho mo. I'm begging you, Luisa. Give me a chance. Talk to your dad. May bagong proposal na tinanggap si Dad na mas maganda at kompleto ang structure ng plano. It's too late. Kanino? Kay Marcus. Anyway, kung talagang gusto mong bumawi, pwede mong puntahan si Dad. Subukan mo kung makakakuha ka ng schedule sa secretary niya para sa isang meeting. Pero ang balita ko, full pack siya ngayon eh. Naalala niyo yung teleserye no na Ruby? Ganon ang pakiramdam ko sa mga sandaling yon. Isang bida sa kwento ko, pero kontrabida sa buhay ni Giselle at asawa ko. Enjoy na enjoy ako habang nakikita ko siyang parang nauupos na kandila. Pigil ang tawa ko habang pinapanood ko siya
na naglalakad palayo at nawawalan pa ng balanse. Hanggang sa mapaupo na nga siya. Doon ako tumayo at naglakad palapit sa kanya. Nang tumingala siya sa akin, tiningnan ko siya ng nakataas ang noo at parang ipis na anuman na oras, pwede kong tapakan at durugin habang nakakrus ang braso sa dibdib ko. Walang salita, pero ipinaramdam ko sa kanya kung sino at anong klase ang babaeng binabangga niya. Need help? Hindi, kaya ka na. Sigurado ka? Oo. Hindi ako nagsinungaling kay Giselle nang sabihin ko na nag-invest si Daddy sa project ng maliit na kumpanya ni Marcus na sinisimulan pa lang niya. Gusto ni Dad na tulungan siya dahil nakikita namin ang sipag niya. Binuo niya ang kumpanya mula sa umpisa. Hindi niya ito minana. He built it from scratch. Habang kumakain kami ni Marcus, ay hindi ko mapigilan ng tawa habang kinikwento ko sa kanya ang nangyari. Maya-maya natigilan ako nang mapansin na nakatitig lang siya sa akin habang nakangiti. Doon ako huminto. Bigla akong kinabahan sa klase ng tingin niya sa akin. Kung nakita mo lang ang mukha niya. Masaya ka ba talaga sa ginagawa mo? Hindi. Sinong tao bang gustong manakit ng kapwa niya? Pero kailangan kong gawin. Para maibangon ko ang sarili ko. Para malaman nila na hindi ako ang tipo na pwede nilang gawing tanga. Nandito lang ako palagi, nakalalay sa'yo. Kung alam ko lang nagagagawin ka ni Ray, inagaw na sana kita noon pa. Sira. Parating na siya. Phase 2 of the revenge plan. Pagsilosin si Ray. Ang sadyang tama ng kanyang ego dahil noon pa man, malaki ng insecurity niya kay Marcus at siyang numero 1 pinagsisilosan nito. Kumilos kami ng normal as usual. Kunwari ay aksidente ako napatingin sa pinto kung saan saktong pumasok ang asawa ko kasama mga kaopisina niya. Nilakihan ko ngiti ko at kumaway pa ako. Ngumiti sa akin si Ray pero bahagyang napalis ang ngiti niya nang makita si Marcus. Saglit itong nagpaalam sa mga kaibigan sa lumapit sa akin. Nagkunwari akong masayang nakita siya at tumayo ako tsaka hinalikan siya sa labi. Hi, Han. Marcos, pare. Hi, Anong ginagawa niya dito? Nagkaroon kami ng breakfast meeting with the other investors. Napadaan kami rito dahil naaalala namin na ito pala yung favorite naming restaurant dati, right? right. Naisip na rin namin na hintayin ka dito. Tatawagan ka na nga sana ni Luisa para sabihin na sabayan mo na kami. Ganun ba? Sige na, Han. Samahan mo na yung office mates mo. Sigurado kang okay ka lang dito? Oo naman. Si Marcus naman ang kasama ko. I'm safe. Go! Enjoy your time with friends. Uuwi agad ako mamaya. Okay. Anong gusto mong dinner? Yung pasta na madalas mong niluluto para sa akin. Yung favorite ko. Yung chicken truffle pasta? Yes, yun. Okay. Sige yan, dito na ako. Nang makaalis na si Ray at pinuntahan ng mga kaibigan, bahagya ako natigilan ng makita nakapormal ang mukha ni Marcus habang nakakuyom ang kamao. Nakita ko ang galit sa mukha niya. Maya-maya, kumalma siya nang ipatong ko ang kamay ko sa braso niya at marahan siyang hinaplos. Doon huminga ng malalim si Marcus at pumikit habang pigil na pigil akong umiyak. Dahil sa likod ng maayos na pakikipag-usap ko sa asawa ko, hindi nito nababago ang katotohanan na sa kabila ng lahat ng binigay ko kay Ray, hindi ako naging sapat para ako lang maging babae sa buhay niya. Alam ko, nasasaktan si Marcus para sa akin. Tan, gusto kong sapakin kanina ang asawa mo eh. Nung araw ng kasal niyo, ilang beses kong sinabi sa isip ko na sana ako yung nasa posisyon niya. Hindi niya na-realize na napakaswerte niya dahil siya ang pinakasalan mo. Hindi mo deserve na lukuhin at gaguhin ang ganito. Calm down, Marcos. Anong plano mo pagkatapos ng paghihiganti mo? Makikipaghiwalay ka na sa kanya? Oo.
Wala na akong pakialam sa sasabihin ng tao. Mas mahalaga sa akin na makawala sa kanya. Kahit ano pang maging desisyon mo, susuportahan kita. Thank you, Marcos. Pasado 9:00 ng gabi, nagbabasa ako ng libro at si Ray ay kakalabas lang ng shower. Hindi ako umimik at nagpatuloy lang sa ginagawa ko habang panakanakang sulyap ko sa kanya. Matapos itong magbihis, tumabi na siya sa akin sa kama. Wala pa rin kibo. Kanina habang kumakain kami ng hapunan, hindi naman niya nabanggit si Marcos. Aakala ko, baliwala lang yun sa kanya. Hanggang sa lumingon ako sa kanya nang magsalita ito. Kailan pa kayo ulit naging close si Marcos? Close naman talaga kami nun pa. Mas madalas nga lang kaming magsasama ngayon dahil nag-invest si Dad sa tinatayo niyang business. Ako ang inutusan para tulungan siya. Bakit ikaw pa? Nandiyan naman sila kuya. Marami na silang ginagawa sa company. Tsaka, ano naman kung ako? Ayoko lang masyadong dumidikit ka sa lalaking yun. Alam mo naman hindi ako palagay kapag siya ang kasama mo. Nanligaw sa'yo yun eh. Hindi siya nanligaw. Bigla nga siyang bumalik ng Maynila, di ba? Tsaka hanggang ngayon ba? Insecure ka sa kanya? Ano ba kasi yung project na yun? Yan ba yung pera na galing sa pinull out na investment ni Dad sa company ni Giselle? Oo. Dapat, kinumbinsin mo na lang si Dad na hindi na lang i-pull out. Desisyon niya yon. Hindi ko pwedeng kontrahin. Tsaka, ikaw ba yon? Ang alin? Yung umangil. Hindi ah. Nakikinig ako sa mga sinasabi mo ah. Sino yung... Ah! Ray! Sa teres! Ah! Ano yan? Aswang? Aswang! Sigurado ka? Pareho kami napatalon pababa ng kama at sumiksik sa sulok sa likod ng pinto. Nakatago ako sa likod ni Ray, habang pareho kami nakatingin sa anino ng isang kung anong nilalang na nasa labas ng terrace. Babae siya. Mahaba ang buhok pero may sungay. Matangkad. Mahaba at matulis sa mga kamay na parang may maliliit na tinik sa mga daliri. Nahablot ko ang pajama na suot niya nang sumubok nitong pumasok. Ray, papasok siya! Ray! Lumayas ka dito! Gago! Yung baril nasa drawer! Teka lang! Ay, sandali! Nawala na siya! Tumalong pababa! Tingnan mo sa labas, bilis! Ayoko nga. Baka mamaya nandyan lang yan eh. Ikaw na lang. Nang ikwento ko sa parents ko ang nangyari, ayon sa kanya isang tao lang kilala nilang maraming alam tungkol sa aswang. Si Lolo Fabian, ang lolo ni Marcos. Dalang in-sketch ko na larawan ng nilalang na nakita namin sa terrace, pumunta ako sa bahay nila na siyang ikinagulat ni Marcos. Pagpasok namin sa loob ng bahay, dumiretso kami sa lanay kung saan namin natagpuan si Lolo. Luisa, iya, kumusta ka na? Hi, Lolo. Ayos naman po. Kayo po. Eto, tumatanda na. Bakit ka nga pala napadpad dito? May gusto lang po akong itanong sa inyo. Sige, ano yun? Ang sabi po ng Mommy at Dad, kayo raw po ang may maraming alam tungkol sa aswang. Aswang? Oo, tama. Ano ang itatanong mo tungkol sa aswang? Kinuha ko mula sa bag ang papel at ibinigay ko yung kay Lolo Fabian. Nakita ko ang gulat sa mukha niya, pati na rin si Marcos. Pagkatapos ay nagkatinginan ng dalawa. Naghintay ako magsalita sila, pero malalim na napaisip ang matanda. Maya-maya, humila na ng upuan si Marcos at naupo sa tabi ko. Kagabi po, bigla na lang naming nakita yan ni Reyna. Nasa labas ng terrace. Ganyan na ganyan po ang itsura. Hindi mo nakita ang mukha. Hindi po eh. Ano yun lang po nakita namin tsaka natakot kaming lumabas. Kung pagbabasihan ang kanyang itsura, maaring ito ay mandarangkal. Mandarangkal? Isang klase ng aswang na babae. Ang itsura niya ay kahalintulad ng isang praying mantis. Anyong magandang babae siya sa umaga at mahilig mang-akit bago patayin ang kanyang biktima. Karaniwan dito ay mga kalalakihan. Kapag naakit na niya ang kanyang biktima, ay makikipagtalik siya dito. Kapag malapit na siya sa sukdulan,
Doon na lumalabas ang kanyang totoong anyo at yun na rin ang oras na papatayin niya ang kanyang biktima. Lumalabas ang kanyang matatalim na kuko at lumalabas din ang kanyang matatalas na ngipin at yun ang ginagamit sa pagpatay. Ginigilitan muna nila ng liig ang kanilang biktima bago kainin ang kanilang laman loob, partikular na ang atay at puso nito. Ang sabi pa ng iba, nakakapagpabata daw sa kanila ang pakikipagtalik sa mga lalaki at ang pagkain sa atay at puso nila. Hindi ko alam na may mga ganyang klaseng nilalang dito. Kahit na moderno at malawak ang sina dito sa atin, probinsya pa rin ito at napapalagiran tayo ng mga gubat at bundok. Ang mga aswang na gaya ng mandarangkal ay hindi na mawawala dito, lalo na sa liblib na bayan. Ano pong gagawin ko? Kaya ng ibang aswang. Takot ang mandarangkal sa asin, bawang at luya. Takot din sila sa mga krus at tubig na may bendisyon. Magsabit ka ng bawang sa mga bintana at pinto nyo para hindi sila makapasok. At kung makakalaban mo siya, sa puso mo patamaan para tiyak ang kanyang kamatayan. Opo, tatandaan ko po yan. May baril po ako sa bahay. At balitaan ko rin pala dito kay Marcos ang problema mo. Sabihin mo dyan sa asawa mo na mahina sa tukso na mag-ingat. Baka siya ay maakit ng isang madarangkal. Opo, salamat po. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ka masasaktan nun. Salamat, Marcos. Isang gabi, isang munting salo-salo ang hinanda ko para ipagdiwang ang kaarawan ko. Bukod sa pamilya ko, daroon din ang mga malalapit na kaibigan ko kasama na si Marcos. Ngunit may isang dumating na hindi imbitado, si Giselle. Nang makita ko siya, parang nasira ang gabi ko. Pero sa halip na maging palingkera ako, pinakalma ang sarili ko at nakipagplastikan sa kanya. Matapos kumain ng dinner, habang umiinom ng wine ng mga bisita, napansin ko na panay ang ikot ang tingin nito sa paligid at tinitingnan ang mga pictures namin ni Ray. Kumusta? Nag-i-enjoy ka ba sa party? Of course. Happy birthday again. Thank you. Sino pala nag-imbita sa'yo rito? Hindi ko maalala na sinabihan kita. Actually, wala. Nabalitaan ko lang kay Ray na birthday mo daw. And I hope you don't mind, Luisa. Sinasamantala ko lang na narito ang daddy mo. Kinukumbinsi ko pa rin siya na ibalik ang investments niya. May magagawa pa ba ako nandito ka na? Pero sa tingin ko, huli na para dyan. Nakapirma na si Dad at Marcos ng contract. What? Talaga bang hindi ko na mababagong isip niya? Yes, I'm sorry. Better luck next time. Teka. Kanina ko pa napapansin na parang sarcastic ang tono mo. Galit ka ba sa akin? Bakit? May dapat ba akong ikagalit sa'yo, Giselle? Napaka-petty ko naman kung magagalit ako ng walang dahilan. Magagalit lang ako kapag may nakaalam na ibang tao sa mga bagay na pag-aari ko. Lumalabas ang sungay ko. Kaya sabihin mo sa akin, may dapat ba akong ikagalit? Wala. Sige, aalis na ako. Salamat na lang. Tumingin ako ng masama kay Ray na ng mga sandaling yon ay hindi alam kung tatawa o sisimangot. Kung pwede ko na siyang sapakin sa mga oras na yung ginawa ko na eh. Hindi ko alam kung saan lupalop siya kumuha ng kapal ng mukha para imbitahin ang kabit sa birthday ko. Ikaw bang nag-imbita doon? Nagtanong lang siya kanina tungkol kay Daddy. Nasabi ko na darating si Dad kaya niyaya ko dito. Ang akala ko kasi okay lang sa'yo. Di ba magkaibigan kayo? Nakalimutan mo na nga na birthday ko. Nag-imbita ka pa nang hindi mo sinasabi sa akin na parang ikaw ang naganda ng party? Hindi ka ba nahihiya? Sorry na. Kapag nalaman ko na may iba kang inaasikaso bukod sa trabaho, makikita mo rin. Kilala mo kung magalit. Luisa, Uy, Marcos! para sa'yo. Happy birthday. Wow, nag-abala ka pa. Birthday mo siyempre naman. Mag-aabala ako. Sa Las Vegas ko pa binili yan bago ang kasal nyo. Masaya akong binuksan ang regalo niya.
Isang Pandora bracelet na may rose gold na korting puso na palamuti. Tuwang-tuwa ako nang makita yon, lalo na nang siya mismo ang nagsuot sa akin. Dahil doon, binigyan ko siya ng isang magaan at mabilis na yakap bilang pasasalamat. Hindi ko alam na nakatingin pala sa amin ang lahat. Pero dahil sa regalo ni Marcus, binali ng mami ko atensyon ang lahat sa asawa ko. Dahil bukod sa wala siyang regalo sa akin, nakalimutan yung birthday ko at naalala lang nang umuwi siya at nakita na may mga tao nag-aayos sa bahay. Dahil ang araw na yon, nakita ko sa tracker ko na naroon siya sa area ng opisina ni Giselle. Iho, ang ganda naman ng bracelet. Alam ko po, kasi yun ang gusto ni Luisa na design sa mga alahas. Hindi siya mahilig sa mga extravagant design. Mas okay sa kanya yung simple at elegante. Thank you, Marcos. Ray, how about you? Mami? Anong regalo mo sa asawa mo? Kanina pa kami nandito pero wala akong nakikita na may binigay ka sa kanya. Huwag mong sabihin na nakalimutan mo. Ano po? Kasi... It's okay, Mom, Dad. At least umuwi siya rito. At hindi naligaw sa ibang bahay. Right, Han? Ha? Oo. Pero may in-order na po akong regalo para kay Luisa. Hindi pa lang po dumarating. Okay. By the way, nice watch. Iyan yung latest design ng Rolex, di ba? Po? Thank you po. Oo nga, no? Hindi ko alam na may ganyan ka. Saan galing yan? Regalo sa'yo o binili mo? Rega, ang ibig kong sabihin, binili ko. Nakabili ka ng ganyan mamahaling relo. Pero ang asawa mo, hindi mo naalalang bilhan ng regalo sa kaarawan niya? Anong klase ka? Dad, tama na. Okay lang ako. Matapos ang tagpo niyo na naglagay kay Ray sa kahihiyan, saglit akong umakyat sa taas at dinala ang mga regalong natanggap ko mula sa mga bisita. Maya-maya'y sumunod si Ray. Pinormalan ko siya ng mukha at hindi ko pinansin habang patuloy kong sinasalansan sa sofa ang mga regalo. Nagmagtangka siyang yakapin ako, mabilis akong lumayo. Han, sorry. Sorry na. Talaga lang nawala sa isip ko na birthday mo eh. Masyado akong busy sa... Saan? Ha? Saan ka busy? Sa trabaho. Hindi ako tangad eh. Alam kong madalas ka lumalabas ng opisina. Alam akala mo, ha? Hindi ko malalaman? Halos araw-araw ka na-lunch out at pumupunta ka sa kabilang city. Ano? Hindi. Malapit lang sa opisina ang pinupuntan ko. At sinong nagbigay sa'yo ng relo na yan, ha? Binili ko nga. Kung talagang binili mo yan, may natanggap na akong notice mula sa bangko. Kilala mo ko, Ray. Ang ayoko sa lahat ay ginagawa akong tanga. Oo, mahal kita. Pero hindi ibig sabihin, hindi kita kayang iwan. Hani naman. Mapapalagpas ko na wala kang regalo sa akin ngayon. Pero kapag nalaman kong lang bababae ka, pasensyahan tayo. Hindi ako ang tipo na iiyak at magmamakaawa sa'yo. Luisa. Luisa, sandali lang. Luisa! Pasado 12:00 ng hating gabi. Nakaalis na halos lahat ng bisita pero nagpaiwan si Marcus at tumulong sa amin ang kasambahay ko na magligpit sa bahay. Habang ang walang kwenta kong asawa, nakahilata na sa kwarto at tiyak na inaatupag ang kabit niya. Ilang sandali pa, sa wakas natapos kami. Nagpaalam din naman agad si Marcus kaya hinatid ko siya hanggang sa gate. Tatalikod na sana si Marcus nang mula sa di kalayuan ay minarinig kaming boses ng lalaking sumigaw ng malakas. Nagkatinginan kaming dalawa. Kahit si Ray napalabas at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Napalingon kaming lahat ng gumalaw ang matataas na halaman mula sa kabilang gilid kung saan masukal at madilim kapag gabi. Sino yung sumigaw? Hindi ko alam. Galing din sa kakahuyan eh. Baka naman nilapa ng mabagis na hayop. Ano? Narito palang makakain ko. Ang tawa na yun. Galing dun sa aswang na nakita namin sa terasa. Huli na ba ako sa pagdiriwang? Aswang! Mga kapitbahay! Tulong! Takbo sa loob! Bilis! Mabilis kaming tumakbo pabalik ng bahay. Muli kaming napasigaw dahil mabilis itong tumakbo at tumalon sa bakod papasok sa bakura namin.
Pagkatapos ay sumugod palapit sa amin. Mabilis na dinampot ni Marcos ang itak na nakita niya doon sa garden na ginagamit ng kasabay namin kapag nagtatanim. Eksaktong paglapit ng aswang. Akma nitong sasaksakin si Marcos gamit ang matalas itong kuko. Pero agad niya yung nasalag gamit ang itak at nahawakan niyang isang kamay nito. Matapos ay yon, sinipa niya ng malakas ang aswang palayo sa kanya. Hanggang sa naalala ko ang sinabi ni Lolo Fabian. Nagmadali akong tumakbo papasok sa kusina at kinuha ang nauna ko ng pinagawa na asin na may halong dinikdik na bawang at duya. Pagbalik ko, naabutan ko ang aswang at si Marcos na eksaktong nasaksak ang aswang sa tiyan. Sinamantala ko yon at binato ko agad ang asin. Dahil doon, mabilis itong tumalon pa atras habang hawak ang parte ng tiyan na may tama. Walang iya ka! Aalis ka dito o papatayin kita! Mabangong amoy mo, lalaki. Gusto kita. Kapag lumapit ka sa akin, isa lang ang mangyayari sa'yo. Mamamatay ka! Matapang ka, ha? Mas lalo ako nang gigigil na mapasakin ka. Kung hindi kita makukuha, hindi ka mapapakinabangan ng iba! Ah! Marcos! Ang krus, Ray! Kunin mo ang krus sa likod ng kotse ko. Ayaw kong lumabas. Natatakot ako. Ako na! Nang lumingon ako sa asawa ko ay nakita ko nakatago siya sa likod ng pinto. Bago nakasugod ang aswang kay Marcos ay naibato niya sa akin ang susi ng kotse. Akma kong tatakbo palabas ng bakuran nang biglang tumalo ng aswang at tumarang sa daan. Umatras ako at binato ko to ng asin. Malakas na umangin ang aswang na parang napaso ito nang dumikit yun sa kanyang balat. Galit na galit siyang tumingin sa akin. Susugurin dapat ako nito ulit nang biglang iharing ni Marcos ang sarili sa akin at itinutok ang hawak na itak. Napakapit ako na mahigpit sa baywang niya habang dahan-dahan kami naglalakad paikot. Marcos, natatakot ako. Nandito ako, Luisa. Huwag ka mag-alala. Basta sundin mo lang ang sasabihin ko at bilisan mo ang kilos. Huwag kang matataranta, okay? Ang krus doon sa trunk ng kotse ko at yung buntot pagi. Bukas siyang latigo. Kunin mo yan. Okay, Lalansin ko siya. Tumakbo ka kaagad. mag-iingat ka. Ikaw rin. Bibilang ako ng 3 tapos tumakbo ka na. 1, 2, 3, takbo! Eksakto natapos na bilang ni Marcos. Kasabay ng pagtakbo ko, ay siyang takbo din ng aswang palapit. Nang tumalon nito papunta sa akin, mabilis na humabol si Marcos at siyang humarang sa daan nito. Kasabay nito, mabilis niya ulit sinaksak ang aswang. Eksakto naman nabuksan ko ang trunk ng sasakyan ni Marcos, kaya nakuha ko agad ang tinukoy niyang armas. Pag-abot ko ng krus na kahoy, ay agad niyang dinikit yun sa mukha ng aswang. Pagkatapos ay ako ang humataw sa kanya ng buntot pagi. Walang iya kayong dalawa! Sinisira niyo ang mukha ko! Mamamatay kang demonyo ka! Marami kang atraso sa akin! Babalikan ko kayong dalawa! Lalo na ikaw na babae ka! Tapusin na natin ito ngayon! Hintayin mo ang pagbabalik ko! Hindi pa natatapos ang lahat dito! Nakatakas na siya. Masama ang tama niya. Kailangan bumalik ang aswang sa bahay niya para pagalingin niya ang sugat niya. Hindi ba natin susundan? Huwag. Mahirap na. Delikado sa gubat kapag gabi. Hindi natin kabisado dyan. Manidihado tayo kapag sinundan natin siya. Nang mabilis na tumakbo palayo ang aswang at pumasok sa masukal na kakahuyan, doon lang kami nakahinga ng maluwag. Habang ako naman ay tila ng hina sa sobrang takot. Agad lumapit si Marcos sa akin at inalalayan ako papasok. Pagdating sa loob, nakita na lang namin si Rain na nakatago sa likod ng sofa. Kitang-kita ko ang biglang paggitngit ng galit sa mukha ni Marcos. Wala na yung aswang? Hayop ka! Marcos! Marcos, hayaan mo siya. Tarantado ka!
Wala kang silbing hayop ka! Bakit ka nananapak? Bakit? Muntik nang mamatay ang asawa mo kanina. Humingi ako ng tulong sa'yo pero mas inuna mo pang iligtas ang sarili mo. Hinayaan mo ang asawa mo na sumugod sa labas. Tapos ikaw naman gago ka. Nagtago ka dyan. Anong klaseng lalaki ka? Alam mo ikaw, napapansin ko masyado ka nagpapalakas ng papel sa asawa ko. Tumayos ka dito! Tumahimik ka na, Ray! Talagang kinakampahin mo pa yan? Tama si Marcos! Wala nga akong aasahan sa'yo. Ngayon ko biglang naisip, ang akala ko'y kilala ko ang lalaking pinakasalan ko. Hindi pala. Ano? Luisa, kumuha ka na ng gamit mo. Ihatid kita sa inyo. Kapag iniwan kita dito at bumalik ang aswang, baka mamatay ka na lang na walang ginagawa itong hayop na asawa mo. Sandali lang. Kinabukasan, umasa ako kahit paano na susundin ako ni Ray sa bahay kinabukasan. Naghintay ako pero hindi dumating kahit ang anino niya. Dahil doon, inutusan ko si Nanay Mina, ang pinakamalapit sa akin na kasambahay at naninilbihan sa parents ko. Kasama ang driver namin, pinasundan ko ang asawa ko maghapon sa lahat ng pupuntahan nito para i-report sa akin kung sino ang kinakatagpo niya. Habang ako naman ay nakamonitor sa chat app account niya na nabubuksan ko at sa tracker ng phone niya. Hanggang sa sinabi ni Nanay Mina sa akin na papunta si Ray at ang kabit niya sa kabilang bayan. Kasama si Marcos, agad kaming sumunod doon. Baya-maya, bumaba sa isang kotse si Nanay Mina at lumapit sa amin. Sigurado nasa loob sila. Silang dalawa lang nung babae, Nay? Oo. Kitang-kita namin ni Pilo. Sinundo pa ni Sir yung babae sa opisina eh. Tapos sabay silang pumasok sa restaurant. Sige po, Nay. Pwede na po kayo umuwi. Ako nang bahala dito. Salamat po. Sige. Sabihin mo lang anak kung may kailangan ka pa. Opo. Nang makaalis si Nanay Mina ay kinuha ko ang mga printed screenshots ng text messages ng dalawa. Kasama mga pictures nila na magkatabi sa kama, sa beach at kung saan-saan pa. Doon pa lang ay naiiyak na ako at parang dinudurog na ang puso ko habang bumabalik sa isip ko kung saan nagsimula ang relasyon namin. Mahal ko si Ray. Nakatira siya sa New York noon at magkaibigan ang mga magulang namin. Nalugi ang negosyo ng kanilang pamilya at bumagsak ang kabuhayan nila. Dahil doon ay napilitan si Ray na pumasok ng mga ordinaryong trabaho. Sa isang pizza parlor siya nagtatrabaho kung saan din kami nagkita ulit. Sa kabila ng magkaibang estado ng buhay, hindi ko tiningnan ang kawalan niya at tinanggap ko siya. Binigyan siya ni Dad ng magandang trabaho hanggang sa unti-unting umayos ulit ang buhay ng pamilya niya. Minahal ko siya ng buong buo, kaya hindi ko matanggap na sa kabila ng lahat, nagawa pa rin niya akong lokohin. Gusto mong samahan kita? Hindi. Kaya ko ito mag-isa. Don't cry. Patapang ka, di ba? Ipakita mo yun sa kanila. Okay. Maghihintay ako sa'yo rito sa kotse. Dala ang envelope, pumasok ako sa loob ng restaurant na puno ng kumpiyansa sa sarili. Daron pa lang ako sa pinto, nakita ko ng dalawang pakay ko sa sulok. Parang sila lang ang tao sa paligid. Hindi maalis ang tingin at ngiti sa isa't isa. Daig ko pang sinaksak ng paulit-ulit sa puso nang makita kong naghalikan ng dalawa. Ang asawa ko, na nangako sa akin at sa harap ng Diyos na makakasama ko habang buhay at ako lang ang mamahalin, hayon at may kapiling na iba. Hanggang sa makalapit ako sa mesa nila ay hindi pa rin ako napansin ng asawa ko. Nang dumilat si Giselle, tanlaki ang mata nito at itinulak palayo si Ray. Nang tumingin sa akin ang asawa ko, kitang-kita ko kung paano nagkulay suka ang mukha nito. Honey? Pasensya na. Kung nakaabala ako sa sarili niyong mundo. Aalis na ako, Ray. Ayoko ng Umupo iskandalo. ka dyan. Bibigwasan kita. Luisa, nagkakamali ka. Nagkakamali ako ng iniisip? Ano? Nagmi-meeting lang kayo? Anong klaseng meeting? Kung anong uunahan niyong hubarin?
At saan kayo gagawa ng kababuyan niyo mamaya pagkatapos niyong kumain? O baka naman idadahilan mo na magkaibigan lang kayo at nag-uusap lang. Ganun na pala mag-usap kung magkaibigan, no? Nagahalikan na may dila pa, ha? Honey, I'm sorry. Oh, come on, Ray. Of course you're not sorry. Huwag mo nga akong lukohin. Pwede ba, Luisa? Wala akong panahon sa mga drama mo. Shut up! Wala kang karapatang kontrahin ako dahil kabit ka lang! Ray, hindi mo naman sinabi sa akin na ang trip mo palang babae ay yung mga sugar mommy at matrona na. Eh di sana, hindi na lang natin tinuloy yung kasal. Hindi natuloy ni Giselle ang sasabihin ng bigla kong dinampot ang isang baso na may lamang tubig at saka ko binuhos yun sa kanya at sinundan ng malakas sa sampal. Galit na galit na padabog kong nilapag sa ibabaw ng mesa ang mga printed screenshots ng conversation nila at maging mga pictures. Pagkatapos ay nilabas ko ang phone ko at pinlay ang video nila na nagtatalik sila. Dahil doon, narinig ng mga iba pang customers doon sa restaurant ang malaswang halinghing nilang dalawa, kaya nagtinginan ng mga ito sa kanila. Ayop ka, Ray. Napakawalang iya mo. Sa sarili nating kasal, ginago mo ko. Sa sarili nating kasal, binastos mo ko. Hindi ka mala naghintay na matapos ang araw na yon. Hindi ka pa nakontento. Nung birthday ko, magkasama na kayo ng hapon, inimbitahan mo pa sa bahay natin. Saan galing yung kapal na mukha mo, ha? Anong akala mo? Hindi ko malalaman lahat ng panloloko niyo sa akin? At sa taong tinuring kong kaibigan, ginawa ko pang apay! Luisa, I'm sorry, please. Akong mahal ni Ray. Giselle, tumahimik ka na. Eh di sige, magsama kayo. Do you really think makikipag-agawan ako sa'yo? Oh, I'm sorry. Pero hindi ko ugaling pulutin ang mga basurang tinapon ko na. Sa'yo na yan. Total, wala namang silbi yan sa buhay ko. Kinuha ko ang cellphone ko at agad akong tumalikod. Nagmamadali ako lumabas ng restaurant. Pagtapak ng paa ko sa labas, ay dun umagos ang luha ko. Para akong mamamatay sa sobrang selos. Kung may higit pa sa salitang sakit, yun ang nararamdaman ko. Nakita ko si Marcos na nasa labas na ng sasakyan at nakasandal doon. Maya-maya humabol si Ray. Paghawak niya sa akin sa braso, bigla akong humarap at sinampal siya. Huwag mo akong hawakan! Hayop ka! Nakakadiri! Luisa, Hayop! Luisa, patawarin mo na ako. Patawarin ka? Sabihin mo nga sa akin, Ray. Nagsisorry ka pa dahil totoong nagsisisi ka? O dahil nahuli kita? Nagsisisi ako. Isa pang pagkakataon, nagmamakaawa ko sa'yo. Nagsisisi! Nakita ko kanina kung paano ka makipaglaplapan dun sa kabit mo! Ang saya mo eh! Huh? Ang saya-saya mo! Hindi yun yung mukha ng tao nagsisisi, Ray! Hindi yun yung mukha ng tao nakukonsensya! Luisa, inakit niya lang ako. Bakit ka naman? Alam mo, sana nalaman ko to ng maaga para hindi ko na tinuloy yung kasal! Ikaw ang mahal ko. Maniwala ka. Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mong sabihin yan! Hindi mo ako mahal, Ray! Hindi mo ako mahal! Dahil kung talagang mahal mo ako, sapat na ako sa buhay mo! Kahit 10 babae pang magkapad sa harap mo at akitin ka, ako pa rin yung pipiliin mo! Siguro nga may kasalanan ako na may pagkukulang ako sa'yo. Sabihin mo, mas magaling ba siya sa kama? Mas masarap ba siya magluto? Mas magaling ba siyang humalik? O baka naman nabibili niya sa iyo mga bagay na gusto mo gaya ng relo mo? Hindi. Hindi totoo yan. Kung ganun, bakit? Bakit? Wala naman akong pagkukulang, pero bakit mo ako niloko, Ray? Mahal kita, Ray, pero bakit mo ako tinurog ng ganito? Bakit mo tinurog yung pagkatao ko? Anong kasalanan ko? Luisa,
Tama na yan. Halika na. Pare, sandali lang. Huwag kang makialam. Nang lumapit sa akin si Marcus at umakbay ay inilayo niya ako mula kay Ray. Nang pigilan siya nito, nagulat ako nang biglang suntukin ito ni Marcus ng malakas ang asawa ko. Bumagsak siya sa lupa na nagtudugo ang gilid ng labi. Umiiyak na tumayo siya at tumingin sa akin. Saka sinubukan akong lapitan pero itinulak siya ni Marcus palayo at walang salitang tinuro ng galit na galit. Doon niya ako hinawakan sa pulso ng mahigpit at hinarang niya ang sarili sa akin. Mula ngayon, layuan mo na si Luisa. Luisa, sandali lang. Luisa, bakit ka ba umiepal? Siguro ito talagang hinihintay mo, ano? Dahil ang totoo, gusto mo agawin sa akin si Luisa? Bakit? Nasasaktan ka na nakikita mo kami magkasama? Masakit ba? Ha? Masakit! Partido, wala kaming relasyon yan, ha? Pero kanya ka na mag-react! Ngayon isipin mo kung ano yung nararamdaman ko ngayon, Ray. Para mo akong pinatay! Ganon kasakit yung nararamdaman ko ngayon! Ngayon na napatunayan ko na may kabit ka! Pagsisisihan yun ng kabit mo ang araw na nagdesisyon kayo na lokohin ako! Luisa, patawarin mo ako. And watch me, pare. Aagawin ko talaga siya sa'yo. Dahil mas kaya ko siyang mahalin at alagaan. Minahal ka ni Luisa pero niloko mo lang siya. Mula ngayon, wag ka nang lalapit sa kanya. Natigilan si Ray ng pagpasok niya sa bahay namin ay nakahanda ng isang maleta niya. Mas lalo siyang hindi nakakibon ang mula sa kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Ibinaba ng hardinero namin at ni Mang Pilo ang 2 pang maleta na puno ng damit at sapatos niya. Pagkatapos, sunod na ibinaba ni Nanay Mina ang isang malaking bag na puno ng kanyang mga personal na gamit. Honey, nakikiusap ako. Ayusin natin to. Magbabago na ako. Pag ako, hindi ko na uulitin. Mula ngayong gabi, hiwalay na tayo, Ray. Sumama ka na kay Giselle kung talagang siya nang mas gusto mo. Hindi. Ayoko. Hindi ako aalis dito. Ikaw ang mahal ko, Luisa. Ikaw. Sana sinabi mo na lang na hindi ka na masaya. Sana nakipag-iwalay ka na lang sa akin. Maiintindihan ko naman eh. Pero bakit pinaabot mo pa sa punto na nagpakasal tayo? Naglalaro lang ako. Pero hindi ako seryoso kay Giselle. Paniwala ka. Wala akong planong patagalin to. Hindi ka seryoso. Pero nung kasal natin, may panakaw kayong sandali sa kotse niya. Yun pa ang hindi mahal. Sinakripisyo mong dapat sana yung masayang araw nating dalawa para sa kanya. Hindi ako pinanganak kahapon, Ray. Tama na. Kahit ano gagawin ko, mapatawad mo lang ako, Luisa. Maaaring dumating yung araw na mapatawad kita. Pero hindi ibig sabihin, magpapatuloy pang pagsasama natin. Napakatanga ako naman kapag binigyan kita ng pagkakataon. Tatawagan ko agad ang abogado ko sa US. As soon as possible, magpa-file ako ng divorce. No, Luisa, wag. Nagmamakaawa ako. Wag. Isang pagkakataon pa. Pinapalaya na kita mula ngayon. Tinawagan ko ng mami mo. Sinabi ko na sa kanyang nangyari. Kung gusto mong pumunta kay Giselle, bahala ka. Sunod-sunod na umagos ang luha ko nang tumaliko dito. Tinulungan pa siya ni Mang Pilo at ang hardinero namin na magkarga ng mga gamit niya sa kotse. Bago umalis si Ray, tumingin muna siya sa akin. Umiiyak at puno ng pagsisisi. Pero hindi ako nagpadala sa mga yon at tuluyan ko ng sinarado ang pinto. Nang gabing yon, hindi ko magawang makatulog. Kahit wala na dun sa bahay si Ray, patuloy pa rin siya nagtitext at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pasado 1:00 ng madaling araw, nang maisipan kong bumaba sa kusina ng bahagyang makaramdam ng gutom. Pababa pala ako ng hagdan nang mag-ring ang phone ko. Hello? Marcos? Anong ginagawa mo?
Kabababa ko lang dito sa kusina. Bakit? Hawakan mo ang kahit na anong magagamit mo na sandata. Pati na rin ang asin na may bawang at luya. Bakit? Umaaligid sa bahay mo ang aswang. Ano? Paano mo nalaman? Nandito ako sa labas ng bahay mo. Yung mga armas mo ngayon na. Oo. Ang kwento sa akin ni Marcus ay agad siyang bumaba ng kotse at kinuha ang military knife sa compartment ng sasakyan. Pagkatapos ay ang ginawa daw ni Lolo na benditadong tubig na may bawang, luya at maraming asin. Bukod doon ay may isinuksok din si Marcus na baril sa kanyang bewang. Hoy, Bandaranggal! Ako ang harapin mo! Ikaw na naman? Ang hilig mo talagang makialam. Huwag mong gagalawin si Luisa! Humanap ka ng katapat mo! Mukhang gusto mong mapadali ang kamatayan mo. Sige, pagbibigyan kita. Ngayon, sigurado na ako na ikaw ngayon. Mula doon sa bintana ay nakita ko kung paano lumabas ang aswang na bakuran at hinabol si Marcus. Dahil sa pag-aalala ko sa kanya, lumabas din ako ng bahay, dala ang mga armas na binanggit ng kausap ko siya sa phone. Pagdating sa labas, nakita ko na pasugod ang aswang sa kanya. Hawak ang patalim habang inaatake ng aswang gamit ang mahaba nitong kuko. Mabilis ang kilos ni Marcus. Agad siyang nakatungo sabay saksak sa aswang sa tiyan. Pagkatapos, tumakbo siya sa likod nito sabay sipaan ng malakas. Ano ba talaga ang kailangan mo, ha? Bakit mo binabalikan si Luisa? Dahil mabango siya sa pangamoy ko. Hindi ako papayag na pati siya ay kunin mo sa akin. Sino ka ba? Ang magiting na tagapagtanggol ni Luisa? Ako ang anak ni Gino Enriquez. Ikaw ang pumatay sa daddy ko. Inakit mo siya pagkatapos pinatay mo. Dahil sa iyo, nagpakamatay ang mami ko. Sinira mo ang pamilya ko. Sinasabi ko na nga ba't pamilyar ka? Kasalanan ko ba kung marupok sa tuksong ama mo, ha? Demonyo ka! Sa pagkakataon na to, mabilis akong lumapit nang sumugod na naman ang aswang kay Marcus. Pagkatapos ay sinabuyan ko ng bedetadong tubig ang aswang. Sabay bato ng asin na may bawang at luya. Malakas na sumigaw ang aswang. Hayop kang babae ka! Kapag nahuhuli kita, pipira-pirasoin ko ang katawan mo! Kung mauhuli mo ako! Pumasok ka na. Kaya ko na to. Hindi kita pwedeng hayaang lumabang mag-isa. Mabuti! Kung ganon, panoorin mo kung paano ko katayin ng lalaking yan! Nang tumakbo palapit ang aswang, bigla kong kinuha ang baril na nasa bewang ni Marcus. Pagkatapos ay mabilis kong kinasayon tsaka sinalubong ng bala ang palapit na aswang. Sunod-sunod kong pinaputukan ito. Sinubukan pa niyang umiwas pero sinundan ng kamay kong bawat kilos ito. Hanggang sa mapuruhan ko siya sa dibdib. Hindi pa ako natatalo! Hindi niyo ako basta mapapatay! Pwes! Ngayon ang una! Magkikita pa tayo, Luisa! At sa susunod, sisiguraduhin kong mapapatay na kita! Bumalik ka rito! Madaling araw, matapos ang muling engkwentro namin sa aswang, agad akong pinagbihis ni Marcus at inuwi niya ako sa bahay ng parents ko. Kinaumagahan ay kumento ko ang nangyari at sinabihan nila ako na tumira na lang ulit doon kasama sila. Pumayag naman ako dahil sa ganitong pagkakataon ay mas gusto kong may kasama at nakakausap na pamilya ko sa halip na uuwi ako sa bahay pero wala rin akong dadatnan. Paalis na kami nang dumating si Ray at sinubukan akong kausapin. Sa halip na harapin, agad akong umalis. Hapon, habang naroon ako sa garden at nakatambay. Hindi ko maiwasan na lihim pa rin na umiyak. Sa ganung tagpo ako naabutan ni Marcus. Ganun mo ba siya kamahal? Hanggang ngayon, umiiyak ka. Siyempre, asawa ko pa rin yun. Sayang lang nagluha mo doon. Ang mga gago hindi iniiyakan. Kung napaaga lang sana ang uwi ko, kinuha na kita sa kanya eh. Huwag mong sabihin hanggang ngayon. May gusto ko pa rin sa akin. Hindi ba halata? Halata. Todo suporta ka nga sa paghihiwalay namin ni Ray. May hidden agenda ka pala.
Hindi ka galit. Mas gusto ko nga na nandyan ka. Sa ngayon, tinitinan ko ang presence mo bilang matalik na kaibigan na nasasandalan ko. Okay lang kasi tinutulak mo ko palayo. Di naman ako makikigulo eh. Nandito ako sa tabi mo bilang kaibigan. Promise. Kaibigan na dadamayan ka at poprotektahan ka. Lilikawan kita kapag handa ka na magmahal muli. Ikaw kasi, bigla kang nawala noon. Ano ba kasi nangyari? Bakit sabi mo sa aswang na pinatay niya ang daddy at mami mo? Kaya ako napabalik bigla sa Maynila nang dahil namatay si Dad. Pero bago yun, palagi nang umiiyak si Mom kapag nagkakausap kami sa phone. May babae daw si Dad. Hanggang isang beses natagpuan siyang patay sa isang hotel. Wakwak ang tiyan. Wala na siyang laman loob. At wala na rin puso at tatay niya. Nakita namin sa CCTV na isang babae ang lumabas sa kwarto nila. Pero iba ang itsura nito sa nakita ng mga receptionist na kasama ni Dad nang mag-check-in sila. Nang maamoy ni Lolo ang mga damit ni Dad, doon niya naalaman na mandarangkal ang babaeng kasama niyang nag-check-in at saka sa paraang pagpatay sa kanya. Tapos hindi na kayanan ng isip ni Ma'am nang maalaman niya na namatay si Dad sa motel kasama ang kabit niya. Mas lalo niyang hindi kinaya nang sabihin ni Lolo na maaring aswang nga ang babaeng yun. Nawala sa sarili si Mami. Isang beses, natagpuan na lang namin siyang nakabigti. Dahil doon ay kinuha kami ng tita namin at dinala sa Australia. Doon kami nagsimula ng buhay namin. Ang gulo ng isip ko noon. Hindi ko alam kung paano uumpisa ang buhay ko. Lalo na at panganay ako sa amin sa 3 magkakapatid. Pero mula noon ay nangako ako na hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang aswang ngayon. Siya ba yung aswang na nakalaban natin? Oh, wala nang iba. Paano ka nakakasiguro? Yung amoy niya, pareho ng amoy na dumikit sa mga damit ni Dad. Isa yun sa dahilan kaya ayokong umalis sa tabi mo. Nakita ko ang paghihirap ni Mami dahil sa panluloko ni Daddy. Ayokong mangyari yun sa'yo. Marcos, salamat. Hindi ko deserve yung klase ng atensyon at pag-aalaga mo sa akin. Hindi. Ito ang deserve mo. Yung ganitong klase ng atensyon at pag-aalaga na dapat binibigay sa asawa. Pero, huwag na nga natin siyang pag-usapan. Lalo ka lang nalulungkot eh. Nga pala, pupunta rin ako sa opisina niyo bukas. May meeting kami ni Tito Philip. Sundin na lang kita. Sige. Kinabukasan pagdating sa office, sa kabila ng matinding pinagdaraanan ko, pinilit kong ipagpatuloy ang buhay ko gaya ng normal na araw. Gumising sa umaga at maghanda sa pagpasok. Ang kaibahan lang ngayon, wala na akong asawang aasikasuhin. Habang pilit kong binabalik sa normal ang buhay ko, si Ray ay patuloy pa rin sa pagsuyo sa akin. Pagpasok ko sa lobby, natigilan kami ni Marcos nang makasalubong si Giselle. Lihim ako napangiti nang mapansin na pinagtitinginan siya ng mga tao. Ibig sabihin, kumalat na sa lahat nang may koneksyon kay Giselle ang relasyon nila ng asawa ko. May inutusan ako mapagkakatiwalaan na ikalat ang ginawa ng dalawa sa kasal ko. Nang humarang sa daan ko ang kabit ng asawa ko, binigyan ko siya ng isang sarcastic na ngiti. Ngayon naiintindihan ko na. Ikaw siguro nagsabi sa daddy mo na i-pull out ang investment niya sa project ko. Dahil sa relasyon namin ni Ray, di ba? So? Walang hiya ka. Wow, chill. Mananampal ka kaagad eh. Totoo talagang kasabihan, no? Kung sino pa ang kabit, siya pa yung matapang. Ibang klase rin ang kapal na mukha mo, no? Sinira mong buhay ko. Pinakialaman mo ng negosyo ko. Pati ba naman pagkatao at pangalan ko, sisirain mo pa? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Kumalat ang balita tungkol sa relasyon namin hanggang sa opisina ko. Ngayon, gusto ng board na alisin ako sa posisyon. Kasalanan mo lahat to! Huwag mong isisi sa akin yan. Dahil ang tawag sa nangyayari sa'yo, karma. Kung naghanap ng ibang asawa mo,
Ibig sabihin may pagkukulang ka. Kaya wag mong isisi sa akin kung naghanap ng iba si Ray. Pwede ba, Giselle? Huwag mong magamit-gamit sa kanyang linya na yan. Kung iniisip mo na magkikipagsigawan ako sa'yo dito at tatalakan kita ng linyang layuan mo ang asawa ko, nagkakamali ka. Dapat nga maging masaya ka dahil pinamimigay ko na siya sa'yo. Iyon na ang asawa ko. Magpakasawa ka. Isaksak mo sa baga mo. Kaya kung wala kang sasabihin na matino, excuse me, may trabaho pa ako. Dahil masyado na kami nakakaagaw ng atensyon, minabuti ko nang umiwas kaya tinalikuran ko na siya. Pero hindi pa ako masyadong nakakalayo nang bigla akong hablutin ito sa braso. Akma akong sasampalin ito nang mapigilan kong kamay niya. Patulak kong binitawan ng kamay niya, sabay sampal sa kanya gamit ang likod ng palad ko. Huwag mo akong tatalikuran! Kung inaakala mo na kaya mo ko, pwes, nagkakamali ka. Dahil ipapaalala ko sa'yo kung ano ka. Kabit ka lang! Querida! Mistress! Mga agaw ng asawa! Isaksak mo yan sa utak mong puro hangin at kalandian ng alam! Saan ka pupunta, ha? Hindi pa tayo tapos! Giselle, ano ba? Tama na. Ipadadampot kita sa pulis. Nakatalikod na ako nang bigla na naman akong hablutin ni Giselle. Akma akong sasampalin na naman ito. Pero agad na salag ni Marcos ang kamay nito. Maya-maya biglang umikot ang paningin ko. Nawalan ako ng balanse at napakapit sa braso niya hanggang sa tuluyan ako matumba. Mabuti na lang at agad ako nasalo ni Marcos bago ako tuluyang nawala ng malay. Marcos, nahihilo ako. Luisa! Ay, si Ma'am! Hinimatay! Tulong! Kuya Kai, tulong! Isang linggo na ang nakalipas. Hanggang ngayon na hindi pa rin ako makapaniwala sa nalaman ko. Matapos kong mawala ng malay ay dinala ako ni Marcos sa klinik. Doon ako ineksamin ng doktora. Kinuha na ng blood test para malaman kung anemic ba ako na maaaring dahilan ng pagkahilo ko. Pero matapos naming makuha ang resulta, nagulat kaming lahat. Lumabas na buntis ako at dagpas 2 buwan na ang dinadala ko. Ang akala ko'y dahil sa sobrang stress ko kay Ray kaya hindi ako tinatatnan. Sa isang iglap ay hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko inaasahan na mabubuntis ako agad. Hindi na nga ako umaasa na magkakaanak sa kanya dahil hiwalay na kami. Anak, Mami, anong gagawin ko? ano bang sinasabi ng puso mo? Ayoko nang bumalik kay Ray. Ayoko na siyang bigyan ng pagkakataon na saktan ulit ako. Pero, paano ang anak ko? Anak, mas mahihirapan ang bata kapag nagsama kayong dalawa. At lalaki siyang nakikita na ng bababae ang tatay niya. Tapos kayong mag-asawa ay bangayan ng bangayan. Malaki ang magiging epekto noon sa mental health ng bata kapag lumaki siya sa ganong environment. Sang-ayon ako sa daddy mo. Pwede naman kayong maging magulang sa anak nyo kahit hindi kayong magsama. Ano na bang balita sa divorce niyo? Inaayos na po ng lawyer natin. Sa mga susunod na buwan, pupunta na ako dun para personal na ayusin. Nandun naman ang kuya mo sa Las Vegas kaya may makakasama ka. Teka, anong plano mo? Sasabihin mo ba yan kay Ray? Opo. Kahit ganun ang nangyari, karapatan niyang malaman. Lagi mong tatandaan, anak. Nandito kami ng mami mo at ng mga kapatid mo. Hindi ka nag-iisa. Siyempre ako rin. Marcos! At nandito na ang best friend mo daw. Ay, Tita Isha. Tito Philip. Good afternoon po. Mukhang napapadalas ang dalaw mo dito sa bunso ko, ha, Marcos? Po, nagpapalakas lang po. Supportive friend lang po. Ikaw talaga. Oh, ano ang cravings mo ngayon, ma'am? Gusto ko nung sinuglaw na baboy tapos nachos. Tsaka siomay na maraming chili garlic. Oh, bihis ka na. Maghanap tayo niyan. Yay! Sadali lang.
Ay nako, Marcos. Masyado mong ini-spoiled itong si Loisa. Hayaan mo na. At mabuti nga nariyan si Marcos. Dahil hindi mo naman maasahan ang asawa ng anak mo. Pero sana iho, hanggang magkaibigan lang muna kayo. Alam ko ang nararamdaman mo para kay Luisa. Wala akong problema doon, pero masyado pang nasasaktan ng anak ko. Hayaan muna natin na mabuo niya ulit ang sarili niya. Naintindihan ko po, Tito. Yun din naman po ang sabi ko sa kanya. Sa ngayon po, totoong magkaibigan lang kami. Isinasantabi ko po ngayon ang nararamdaman ko. Makapaghihintay po ako hanggang sa kung kailan siya handa nang buksan ulit ang puso niya. Salamat kung ganun. Mula sa kasal ko na dapat pinakamasayang araw ko na naging isang bangungot, ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Pakiramdam ko'y kinalma ng anak ko ang lahat ng galit sa puso ko. Bigla ako naging excited na maging ina kahit na wala pa akong alam kung paano. Pati ang paghihiganti ko kay Ray at Giselle ay kinalimutan ko. Hindi ibig sabihin nito ay napatawad ko na sila, pero mas gusto ko ng pagtuunan ng pansin ngayon ang pagbubuntis ko. Simula nang dumating ang baby ko, pinaalala niya sa akin ang mga katagang surrender to God. To surrender and move forward. To leave everything in His hands. Susubukan ko ang lahat ng kaya kong gawin at ibibigay ko lahat ng maaari kong ibigay para lang hindi niya maramdaman na kulang siya. Nag-enjoy ka ba sa kinain mo? Craving satisfied ka ba? Super! Ang sarap, lalo na yung sinuglaw. Tsaka, thank you pala dito sa mga prutas, ha? Oh, wala yun. Ano nga pala ang gusto mong maging baby? Babae o lalaki? Kahit ano, basta normal at healthy siya. Kailan naman ang planong sabihin mo kay Ray? Hindi ko pa alam eh. Paano kapag nakipag-ayos siya dahil sa bata? Ayoko na talaga. Pagod na ako. 2 beses na niya ako niloko eh. Tama na yung 2 beses ako nagpakatanga sa kanya. Mas gusto ko mag-concentrate ngayon sa baby ko. Ayoko na mag-isip ng kahit anong ikaka-stress ko. Basta kung may gusto ka pang kainin, sabihin mo lang ha? Sige na. Biglang hinarang ni Marcos ang isang braso sa akin sabay tapak sa preno. Matapos may babaeng biglang lumabas mula sa masukal na parte ng kakahuyan at tumawid. Mabuti na lang, mabilis na kabi ni Marcos ang manibela. Huminto ang kotse bago pa kami bumangga sa puno. Pagkatapos ay halos sabay kaming lumingon sa likod. Luisa! Ayos ka lang? Oo, may babaeng tumawid. Oo, nakita ko rin. Pero nasaan na yun? Biglang nawala? Bumaba kaya tayo. Wag. Iba ang pakiramdam ko dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi tao yung nakita natin. Ang ibig mong sabihin? Aswang. Walang nakatira sa kakahuyan kaya wala siyang dahilan na pumunta dyan. Isa pa malalim na ang gabi. Ha? Pero... Hindi ba't sinabi kong babalikan ko kayo? Tama ka! Siya nga yung aswang! Kumapit ka ng mabuti. Ibigay mo sa akin ang babaeng yan! Ganun na lang ang gulat namin nang mula sa bubong ng kotse. Biglang lumabas ang mukha ng aswang. Tumunan nito sa hood at sinuntok ang windshield. Kaya biglang pinaandar ni Marcos ang kotse at pinaharurot yun. Pagkatapos ay biglang tumapak sa preno. Dahil doon, nahulog ang aswang. Pero agad din nakatayo at tumakbo palapit sa amin. Kaya mabilis kami umatras. Takot na takot ako habang panay ang tingin sa likod. Anong gagawin natin? Paano natin matatakasan yan? Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Hindi ko kayo pababayaan ng baby mo. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Sa tingin ko, alam ko na kung bakit ayaw kanyang tigilan. Bakit? Baka matagal na niyang naamoy na buntis ka. Kapit! Sasagasaan ko ito! Hindi niyo ako matatakasan! Mahanap ko pa rin kayo at kukunin ko ang bata sa sinapupunan mo! Biglang hininto ni Marcos sa sasakyan tsaka inabante at binangga ng malakas ang aswang. Nakita namin kung paano to tumilapon at gumulong sa gilid. Dahil doon, nagawa namin siyang nagpasang. Nang lumingon ako, nakita ko pa na sinubukan itong humabol pero tuluyan na namin siyang natakasan.
Okay ka lang? Oo. Thank you, Marcos. Paano na lang ako kung wala ka? Mula ngayon, huwag kang lalabas ng bahay mag-isa. Lalo na't, alam mo, nagagabihin ka. Tawagan mo ako lagi kung may pupuntahan ka, ha? Magtatanong ako kay Lola na pwedeng panguntra sa aswang ng mga buntis. Dahil sa banta ng aswang sa buhay ko at sa kalagayan ko, hindi ako masyadong pinapalabas ng mami at daddy, lalo na ako hindi si Marcos ang kasama ko. Sa ngayon, bukod sa kanilang pamilya ko, sa kanya lang ako pinagkakatiwala ng parents ko. 2 linggo pa nakalipas bago ako tuluyan nakapagdesisyon na sabihin kay Ray ang kalagayan ko. Nang araw na yon, ay ako mismong tumawag sa kanya para papuntahin siya sa bahay. Kumusta ka na? Eto, muntik mawala ng trabaho dahil nakarating sa boss ko ang balita tungkol sa amin ni Giselle. Alam mo naman na kumpare ng daddy yun eh. Mabuti na lang napakiusapan. Alam ko rin na ikaw ang nagpakalat ng relasyon namin. Hindi ko itatanggi. At hindi ko rin pinagsisisihan yon. Kailangan niyong maintindihan na nagkamali kayo ng niloko. Pero hindi yun ang dahilan. Kaya kita pinapunta dito. Akala ko nananaginip lang ako kanina nang makita ko na tumatawag ka eh. May sasabihin lang ako. Kaya kita pinapunta rito. Ano yun? Buntis ako, Ray. 3 buwan na. Ano? Talaga? Magiging tatay na ako? Oo. Napakasaya ko, Han. Pangako, magiging mabuting ama ako. Aalagaan ko kayo mabuti. Magbabago na ako. Sinabi ko lang sa iyo ang kalagayan ko. Pero hindi ko sinabi magpabalikan tayo. Ha? Pero gusto kitang alagaan. Aaminin ko. May nararamdaman pa rin akong pagmamahal para sa iyo. Pero unti-unti nang nawawala yon. I'm sorry pero ngayong nakaharap na kita, kinumpirma lang nito na sa kabila ng nararamdaman ko, hindi na talaga kita kayang pakisamahan pa. Dahil sa tuwing nakikita kita, ang naaalala ko ay ang mga kababuyan niyo ng kabit mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ipagkakait sa iyong anak mo. Kapag nanganak ako, pwede mo siyang bisitahin. Isa lang yung pakiusap ko. Huwag na huwag mong ilalapit ang anak ko sa kabit mo. Luisa, wala na ba talaga? Wala na. Masakit ka nang mahalin. Yung tiwala ko, wasak na. Masyado nang malaki yung damage. Hindi mo na kayang buuin pa. Patawarin mo ako, Luisa. Sising-sisi ako sa ginawa ko. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa yun. Kung bakit ako ganito. Mahal kita, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na maakit sa ibang babae. Alam mo, Ray, hindi mo alam at hindi mo naiintindihan ang tunay na ibig sabihin ng salitang mahal. O siguro talagang hindi mo ako minahal ng lubos. Kasi kung totoong mahal mo ako lang. Walang kasaling iba. Ako lang yung mamahalin mo. Ako lang yung nasa puso mo. Ako lang yung nakikita mo. Ako lang. Nakakalungkot lang na kailangan pa ako masaktan ng ganito para ma-realize mo lahat ng yun. I'm sorry. Luisa! Lumabas ka dyan! Sino yun? Luisa, yung kabit niyang asawa mo, gumagawa ng eksena sa labas. Ano? Ray, sinama mo siya rito? Hindi. Hindi ko nga sinabi na dito ako pupunta. Sa kasabay ako ni Mami galing. Labasin mo, Ray, at nagbabasag na ng mga paso ko. Napatakbo kami sa labas ng bahay at mula doon sa pinto, nakita namin ang galit na mukha ni Giselle habang nanlilisik ang mga mata. Umatras kami at hinarang ni Ray ang sarili sa akin nang dumampot na naman ito ng isa sa mga paso at binato yun sa bakod namin na gawa sa rehas na bakal. Kaya naman nabasag yun at tumalsik ang mga piraso ng paso sa loob. Pagkatapos ay parang nababaliw itong umiiyak habang kumalat ang maskara at eyeliner nito sa ilalim ng mata. Nilusot pa nito ang isang braso sa pagitan ng rehas tsaka ako tinuro. Lumabas ka dyan, Luisa! Harapin mo ako! Pwede ba, Giselle? Umalis ka na at huwag kang gumawa ng eksena rito. Luisa, Mami, Daddy,
Pasensya na po, hindi ko alam na susunod siya dito. Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman na pupunta ako dito eh. Patahimikin mo yung babae na yun, Ray. Baka maubos ang pasensya ko dyan. At ipadambot ko yun sa pulis. Lumabas ka sa amin dyan eh! Ibalik mo sa akin si Ray! Mga agaw ka! Nagpanting ang tenga ko sa narinig ko. At bigla na lang ako nagmadaling lumabas ng bakuran. Agad naman sumunod sa akin sina Mami. Paglabas ko ng gate ay agad sumugod sa akin si Giselle. Pero bago pa niya ako mahawakan, sinalubong ko siya ng isang malakas na sampal. Napaupo siya sa lakas nito at siniguro ko na bumakat ang palad ko sa pisngi niya. Ikaw ang mga agaw! Baka nakakalimutan mo na hindi pa kami formal na hiwalay ni Ray. Kaya hanggang ngayon, kabit ka pa rin. At kahit maging formal ang paghihiwalay namin, hindi pa rin mabubura ang katotohanan na kabit ka at nangagaw ka. Yun ka lang, Giselle. Kaya huwag ka masyado magmalaki at makasugo dito na parang ikaw yung legal na asawa. Hayop ko talagang babae ka! Mas hayop ka! Giselle, tama na yan! At paano mo nalaman na nandito ako, ha? Bakit? Makikipagbalikan ka dyan sa babaeng yan, ha? Kaya hindi mo sinasabi kung saan ka pupunta? Iiwan mo ako, ha? Tumigil ka na! Mas lalo mo lang dinadagdagan ang problema ko. Kapag binalikan mo yan, magpapakamatay ako! Wala akong pakialam! Nakakaya ka! Umuwi ka na! Pagsabihan mo yung babaeng yan, Ray. Isang beses pa siya manggulo rito. Ako mismo ang kakaladkad sa kanya sa presinto. Luisa, pasensya ka na. Hindi ko talaga alam na susundan niya ako dito. Mami, Daddy, sorry po. Halika na! Hay, babae! Kung inaakala mo na isusuko ko sa'yo si Ray, nagkakamali ka. Wala akong pakialam kahit buntis ka. Basta't lumayo kayo ng batang yan kay Ray. Paano mo nalamang buntis ako? Bukod kay Ray na ngayon lang nalaman na buntis ako, ang pamilya ko at si Marcos lang nakakaalam ng kalagayan ko. Wala. Nagkatinginan kaming lahat at nasundan siya ng tingin habang nagmamadaling naglakad palayo at sumakay sa kotse niya. Maya-maya'y dumating naman si Marcos. Nagtatakang lumipad ang tingin nito kay Ray. Paglapit ito, may dala siyang fresh flowers at ang mga food cravings ko na pinabili ko sa kanya. Nakita yun ni Ray at bumakas ang lungkot at selos sa kanyang mukha. Sige na, Ray. Umuwi ka na at kausapin mo ang babaeng yon. Opo. Hi, tita. Hi, tito. Ano nangyari dito? Nagwala ang Giselle na yon. Pero wag mo nang isipin. Mina, pakilinis nga dito sa labas. Opo, ma'am. Nakong babaeng yun talaga. Dinagdagan ang trabaho ko. Ay, syempre ilalagay ko na naman sila isa-isa sa bagong paso. Ay, kapag kabit talaga salot, makapwisit sa buhay. Mina, tama na yan. Opo, ma'am. Sorry po. Tapos na kayong mag-usap? Oo. Alikan sa loob. Dala ko na yung pagkain na gusto mo. Baka mamaya nagugutom na si baby. Kanina pa nga kami naghihintay sa iyo eh. Sige Ray, pasok na kami. Sige. Napangiti ako nang hawakan ni Marcos ang tiyan ko at marahan yung haplusin. Umakbay pa siya sa akin habang papasok kami. Bagya ako nakaramdam ng awa sa kanya nang makita ko na sinundan kami ng tingin ni Ray. Pero kailangan harapin at tanggapin ni Ray na ito ang kapalit ng panluloko niya sa amin. Ang mawala ng karapatan sa akin bilang asawa ko. Kinabukasan sa opisina ni Marcos, ang kwento niya sa akin habang abala siya sa ginagawa sa computer. May isang bisita na hindi niya inaasahan ang dumating, si Ray. Nang mga sandaling yon ay magkausap kami sa telepono. Tinawagan niya ako para tanungin ang pagkain na gusto kong kainin. Nang magkahiwalay kami ng asawa ko, hindi ko masyadong naramdaman na may kulang sa akin dahil kay Marcos. Ang mga dapat ay ginagawa ni Ray ay siya ang gumagawa. Kahit alam ko ang nararamdaman niya sa akin, hindi ko naramdaman na nagtitake advantage siya. Kapag may lakad ako, siya nagsisilbing driver, bodyguard at kaibigan rolled into one. Si Marcos ang palagi nakakausap ko. Siya rin ang kasama ko kapag tumitingin ako ng mga gamit ng baby. Marami nga nag-aakala na siyang asawa ko eh. Tuwing monthly check-up, siyang sumasama sa akin.
Hindi dahil sa ayaw ni Ray, kundi dahil ako mismo ang ayaw siyang makasama. Hindi na ako komportable na kasama siya. Luisa, tawagan kita ulit mamaya. Huwag kang mag-alala. Pagdating ko dyan, dala ko na yung mga ingredients ng koto at lumpiang toge na gusto mo. Ako mismo ang magluluto para sa'yo. Yay! Thank you. Napaka-spoiled namin ni baby sa'yo. Paglabas niya, pa pala itatawag sa akin ang baby mo eh. Okay naman sa akin yon. O sige, hindi na kita aabalahin. Bye. Uwi ako dyan ng maaga. Nang ibaba niya ang tawag ay kaswal lang na tumingin si Marcos kay Ray na nakatayo sa harap niya. Nakasuksok sa bulsa ng pantalon na slacks ang kamay, habang ang galit na ekspresyon ng mukha. Maya-maya'y tumayo si Marcos at inayos ang gamit na dadalhin para sa susunod na meeting na pupuntahan niya. Tatayo ka na lang ba dyan o magsasalita ka? Layuan mo si Luisa, Marcos. Lumayo ka sa asawa Sino ko. may sabi sa'yo? Ikaw? Oo. Asawa ko pa rin siya. At may karapatan pa rin ako sa kanya. Talaga? Kailan pa? Kasal niyo pa nga lang, hindi mo na itinuring na asawa si Luis eh. At naisip mo ba yung habang may ibang babae sa kandungan mo? Problema namin ni Luisa ito. Kaya huwag kang umepal. Lumayo ka sa kanya. Huwag mo akong utusan, Ray. Sino ka para sundin ko? Huwag mong ipagmalaki na kasal kayo. Sige nga. Anong kaya mong gawin para kay Luisa, ha? Hanggang dakdak ka lang. Nung sumugod ang aswang sa bahay niyo, di ba ikaw ang unang-unang nagtago at pinabayaan mo siya? Tapos susugod ka rito? Nakala mo kung sino ka na maraming nagawa sa kanya? Kung ano man ang pagkukulang ko, handa ko namang punan yun. At ikaw, kaya ka sumisip-sip kay Luisa dahil alam kong balak mo siyang agawin sa akin. Huwag kang mag-alala. Tinapat ko sila Tito Philip at Tita Asia tungkol sa nararamdaman ko kay Luisa. Pero hindi tayo magkatulad eh, pare. Ang utak ko, nakadikit pa dito sa ulo ko at ginagamit ko ng tama. Ikaw, ang utak mo napunta sa pagitan ng hita mo eh. Mahal na mahal ko si Luisa at nire-respeto ko siya. At ako maghintay sa kanya hanggang sandaan na siyang tanggapin ako sa buhay niya. Kung ano man ang ginagawa ko para sa kanya ngayon, ginagawa ko yung bilang kaibigan. Ganon na rin yun. Basta lumayo ka sa kanya. Dahil gagawin ko ang lahat. Bumalik lang siya sa akin. Ikaw ang lumayo sa kanya. Nasa iyo na si Luisa pero hindi mo pa inayos. Nung bumalik ako galing Australia, bala ko sanang ipagpatuloy ang naudlot na panliligaw ko sa kanya pero napalitaan ko na kayo na. Hindi ako nanggulo. Dumistansya ako. Ngayon, nagsisimula siya ng buhay na tahimik kasama ang magiging anak niya. Balak mo na namang guluhin? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hindi mo ba talaga naiintindihan yung sakit na binigay mo? Sa palagay ko nga, hindi. Dahil sa nakikita ko ngayon at sa mga sinabi mo, wala kang inisip kung hindi ang sarili mo at kung ano ang gusto mo. Alam mo kung anong problema mo, pare? Hindi ka marunong magpakalalaki. Selfish ka. Nambabae ka dahil yun ang gusto mo. Dahil masaya ka doon. At hindi inisip ang mararamdaman ng asawa mo. Ngayon babalik ka sa kanya? Dahil gusto mo rin? Ganun na lang ba kadali yun? Tanga ka ba? Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako titigil hanggat hindi siya bumabalik sa akin. She gave you the second chance, man. Pero sinayang mo. Kung nawala man si Luisa sa'yo, it's all your fault. Kaya huwag mo akong uutusan, akala mo kung sino ka. Hindi ako papayag na saktan mo siya ulit. Pakakalis ka na. May meeting pa ako. Gabi. Pasado 7:30 na pero nasa opisina pa si Marcos. 4:00 pa lang nagsabi na to na hindi makakadaan sa bahay dahil sa dami ng trabaho. Kaya naisip ko na bumawi kahit sa simpleng paraan. Para sa lahat ng ginagawa niya para sa amin ng baby ko. Nagluto ako ng pork salpikaw na naalala ko na paborito niyang ulam at ang Japanese style na stir-fry vegetables na minsan na rin nabanggit ni Marcos na gustong-gusto niya.
Nagdala na rin ako ng kanin at blueberry cheesecake na para sa aming dalawa. Hinatid ako ng magpilo doon kung saan ako sinalubong ng guard. Paso! Hello? Pwede ka ba naming abalahin ni baby? Oh, Luisa, anong ginagawa mo dito? Dinalang ka ng dinner, tsaka makikikain na rin ako. Nagpahatid ako kay Mang Pilo para hindi ka na mag-alala. Ang saya ko naman. Agad iniwan ni Marcos ang ginagawa niya at tumapit sa akin. Nagulat pa ako nang bigla niya akong yakapin. Akala ko, bibitawan niya rin ako. Pero sa halip, nanatili lang ako nakakulong sa kanyang mga bisig. Isang mahigpit at mainit na yakap na noon ko lang naramdaman. Maya-maya'y narinig ko na lang ang mabigat niyang buntong hininga habang marahan na hinahaplos ang buhok ko. Salamat sa pagpunta. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Ang dami mo na nga nagawa para sa akin, Marcos. Wala sa simula pa lang magka-problema ako. Hindi mo na ako iniwan. Dahil mas nasasaktan ako kapag nakikita kitang nasasaktan. Sana hindi ka mainip sa paghihintay. Pero kapag may nakita ka na masigit sa akin, yung babaeng masusuklian agad yung damdamin mo para sa kanya, palalayain kita. Dahil gaya ng sinasabi mo sa akin dati, you deserve a better woman than me. You are the best woman for me. Handa akong maging ama ng baby mo. Ituturing ko siya na para sa akin. Thank you and I'm sorry. Huwag kang humingi ng tawad. Kagustuhan ko na gawin ito para sa iyo at masaya ko sa bawat araw na kasama kita. Ang kwento sa akin ni Marcos, nang gabing makauwi siya matapos akong ihatid sa bahay, ay agad daw siyang naligo matapos magpahinga. Dahil na rin sa pagod, ay agad daw siya nakaramdam ng antok. Sa estima niya ay higit 30 minuto na daw siya nakakatulog nang may maramdaman siyang dumagan sa ibabaw niya. Hinahalikan siya sa liig. Nang dumilat si Marcos, gano'n na lang daw ang gulat niya nang makita si Giselle sa ibabaw niya na hubot-hubad. Dahil doon ay naitulak niya ito at nahulog sa kama. Sabay balikpos ng bangon at bumaba sa kabilang gilid. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Hindi na mahalaga kung paano. Mas importante na narito na ako at handa akong paligayahin ka. Hayop kang babae ka. Una si Ray. Ngayon naman ako? Why not? Na-realize ko lang na mas gwapo ka at mas yummy ka kay Ray. Kaya ko siyang iwan para sa'yo. Huwag mo akong itutulad kay Ray. Hindi mo ako madadaan sa landi mo. Mahal ko si Luisa. At hindi ko magagawang tumingin sa ibang babae, lalo na sa tulad mo. Oh, come on, Marcus. Huwag kang masyadong boring. Mula ngayon, Marcus, sa akin ka na. Sa akin ang katawan mo. At kakalimutan mo si Luisa. Sinubukan ni Marcos na umiwas pero mabilis nakababa ng kama si Giselle at kinorner siya. Niyakap nito ang braso sa leeg ng binata at naglaro ang daliri sa dibdib niya. Ngumiti daw ito ng nakakapang-akit. Habang nagsasalita ito, ang kwento niya sa akin, nakaramdam daw siya ng kakaiba ng tumingin ng diretsyo sa mata ni Giselle. Para daw may magnet doon na umaakit sa kanya. Daig pa daw niyang nahihipnotismo. Nang akma siyang hahalikan sa labi nito, nagulat ang babae. Nagbigla niya tong hawakan sa braso, sabay tulak ng malakas. Uulitin ko. Ibahin mo ako, hindi mo ako maaakit. Hindi ako pumapatol sa mga babaeng walang respeto at delikadesa sa sarili. Mas lalong ayoko sa babaeng nilalako ang sarili nila sa mga lalaki. Tinatanggihan mo ako? Walang sino man ang pwedeng tumanggi sa akin. Umalis ka na. Dahil hindi hamak na mas maganda si Luisa sa'yo. Bawiin mong sinabi mo! Lumayas ka rito! Dinampot daw ni Marcos ang damit na hinubad ni Giselle at pagkatapos ay kinaladkad palabas ng bahay. Dahil sa pagwawala nito, nagising maging si Lolo Fabian at ang kasambahay nila. Pagdating sa labas ng gate, tinulak ni Marcos ang babae at napaupo ito sa lupa sabay hagis ng damit niya. Pero may isang sinabi si Lolo Fabian na siyang ikinagulat niya. Apo, ang amoy na yun.
Hindi mo ba nakikilala ang amoy na iyon? Ang amoy ng aswang? Ang mandarangkal? Ikaw ang aswang? Ikaw ang aswang na gustong pumatay kay Luisa at ang pumatay sa daddy ko! Ako nga. Akong matagal mo nang hinahanap. Lolo! Ang armas! Ngayong alam mo na, papatayin ko kayong lahat. Dahil walang ibang pwedeng makaalam ng totoo. Lolo! Takbo sa loob! Bilis! Mabilis silang tumakbo pabalik ng bahay. Isasarado na lang nila ang pinto ng makahabol ang aswang. Nagpambuno sila sa pinto na pilit yung itinutulak ni Marcos pasarado, pero itinutulak din ito ng aswang pabukas. Bigla daw siyang umiwas nang sinubukan itong kalmutin siya nang maipasok ang kamay at pilit siyang inaabot. Maya-maya'y dumating si Lolo at binato ng asin ang aswang. Lumayas ka dito! Demonyo! Walang iya kang matanda ka! Nagkamali ka ng bahay na pinasok. Marcos! Ngayon na! Opo! Habang binabato ni Lolo ng asin ang aswang ay naabot naman ni Marcos ang patalim na pilak ni Lolo Fabian na nakadisplay sa ibabaw ng console table malapit doon sa main door. Nang makuha niya yon, ay biglang binuksan ni Marcos ang pinto kaya nawalan nito ng balanse at halos sumubsob sabay saksak dito sa dibdib. Napaluhod ang aswang. Ang akala nila'y tuluyan na tong nanghina at mamamatay. Pero bigla siya nitong kinalmot at nahagip sa tagiliran. Dahil doon, nahugot niyang patalim at umatras kaya agad nakatakas ang aswang. Apo, may sugat ka. Okay lang po ako. Halika dito at nagabutin natin agad dyan. 2 linggo ang matuli na lumipas. Mula nang malaman ni Marcos ang totoong pagkatao ni Giselle, bigla itong nawala na parang bula. Pinahanap namin siya pero kahit ang mga pulis, hindi makita ang kinaroroonan niya. Lumapit na kami sa kakilala ni Lolo Fabian na magaling na albularyo at ang sabi niya ay nagtatago ito sa gubat. Sumugod ang mga kalalakihan doon, dala ang sulo at mga sibat. May natagpuan silang kubo at pinaniniwalaan na bahay ng aswang pero wala silang naabutan doon. Sinabi na rin namin kay Ray ang tungkol sa pagkatao ni Giselle. Pero kahit siya, wala daw alam na maaaring pinagtataguan ito. Nang gabing yon, daroon kami sa bahay at nagpupulong sa maaari pang puntahan ng aswang nang may biglang maisip si Marcos. Paano kung bantayan ko sa bahay si Ray? Sigurado kong babalik at babalik doon si Giselle. Pwede. Sasamahan kita. Delikado para sa kagaya mo. Dito ka lang. Hindi rin ako mapapakali dito. Tapos mag-isa ka lang doon. Mas lalo akong mag-aalala. Marunong akong lumaban. Magaling akong gumamit ng baril. Makakatulong ako sa iyo. Sige. Pero basta nagkagulo, alis ka kagad. Nanay Mina, sama po kayo sa amin. Kailangan na nating mapatay ang aswang na yan para matahimik na tayo. Pasado 9:00 na ng gabi nang makarating kami sa bahay na tinutuluyan ni Ray. Naroon lang kaming 3 ni Nanay Mina sa loob ng kotse. Sa hindi malamang dahilan, kinakabahan ako. Nakahanda ang mga armas gaya ng baril, patalim na pilak, at maging isang garapon ng asin. Maya-maya, nagkatinginan kami na may isang sasakyan na pumarada sa harap ng bahay ni Ray. Pagkatapos ay may isang babaeng bumaba doon at pumasok sa bakuran. Hindi yun si Giselle, dahil mas sigit na mas bata at mas sexy ito. Bumigat ang dibdib ko. Ang asawa ko na halos lumuhod sa akin para lang patawarin ko siya. Hayun, at iba na naman ang babae. Okay ka lang? Oo naman. Ay, naku ma'am. Buti nga't iniwan mo na yan. Hindi na magbabago yan. Tingnan mo nga, iba na naman yung babae. Hayaan na natin siya. Malapit na ako umalis para asikasuhin ang paghihiwalay namin. Sandali. Tatawagan ko si Lolo. Marco siya po. Ano na ba ang balita dyan? Ako nang kakausap. Hello, Lolo.
Wala po talaga dito si Giselle eh. Pero may ibang babae po na dumating. Ibang-ibang itsura. Malayo sa mukha niya. May mga aswang na kayang magpalit ang anyo nila bilang tao para mailigaw nila ang mga humahabol sa kanya. Baka mamaya ang babaeng yon ay ang mandarangkal. Sa tagal niyang nagtago, tsak na nakapagpalit na siya ng bagong anyo bilang tao. Sige po, Lolo. Papasukin niya rin namin. Mag-iingat kayo, lalo ka na. Opo. Ako nang papasok sa loob. Kasama niya ako. Tsak na saradong pinto niya sa harap. Alam ko kung saan ka pwedeng dumaan. Sige, pero huwag kang susugod sa aswang. Hawakan mo itong isang baril. At huwag mong huhubarin ang medalyon na pinasuot sa iyo ng albularyo. Oo. Nang pumasok kami sa bahay ni Ray mula sa likod ng pinto, agad naming narinig ang malakas na ingay ng dalawa mula sa kwarto. Oo, desidido na ako makipaghiwalay. Pero ang marinig ko mismo ang halinghing na mga ito habang nagtatalik ay parang patalim na muling sumaksak sa dibdib ko. Tumingin ako kay Marcus nang lumingon siya sa akin at naramdaman ko na hinawakan ako sa kamay. Hindi mo kailangan gawin to, Luisa. Dahil baka maaring mali tayo sa inala natin. Masasaktan ka lang lalo. Gusto ko silang makita. Sige. Sige na, pumasok na tayo. Doon ang kwarto niya. Naglakad kaming tatlo papasok sa bahay. Nasa sala na kami nang marinig namin na biglang nagbago ang tono ng boses ni Ray. May halo na yung takot kasunod ng malakas na sigaw. Nagkatinginan kami. Kung ganon, tama si Lolo Fabian. Yun nga ang aswang na matagal na naming hinahanap. Hanggang sa narinig namin nagsalita si Ray na takot pa rin. Anong nangyayari sa'yo? Bakit nagkakaganyan ang mukha mo? Nagsasawa na ako sa'yo. Kaya ito ng katapusan mo! Wag! Marcos! Marcos, sirain mo ng pinto! Mabilis na nilipitan ni Marcos ang kwarto sabay sipa ng malakas sa pinto. Nang bumukasyon, halos sabay na lumingon ang dalawa. Parehong hubot-hubad habang nakasakay sa ibabaw ni Ray ang babae. Natulala ako sa nakita ko. Hindi siya 100% nagbago ng anyo bukod sa pagbabago ng mukha nito. Ngunit kahit na nasa harap namin ng aswang, mas nakaramdam ako ng galit sa halip na takot. Luisa! Kayo na naman! Ano akala mo? Maluloko mo kami? Kahit ilang beses ka pang magpalit ang mukha mo, malalaman pa rin namin ang totoong katauhan mo. Tumigil ka na, Giselle! Hanggang dito ka na lang! Hindi! Hindi! Biglang sumugod ang aswang kay Marcos. Tumakbo ito paatras hanggang sa napaupo sa coffee table nang tumama doon ang likod ng kanyang binti. Nang iabot ni Nanay Mina ang maliit na sibat na dala, kasabay ng pagtakbo ng aswang palapit, ay sinalubong ito ni Marcos ng saksak. Pero dahil sa liksi ng kilos ni Giselle, ay hindi sa sentro naging tama nito. Agad nakaiwas si Marcos nang atakihin siya ng kuko nito. Doon namin pinagbabato ng asin ang aswang, kaya agad itong umatras. Nanay! Isarado niyo mga pinto! Lagyan niyo ng bawang at asin para hindi siya makalabas! Ay, yes, ma'am! Kahit anong gawin niyo, hindi niyo ako mapapatay! Dumating na ang araw ng pinakahihintay ko. Pagbabayaran mo ang pagpatay sa daddy ko. Dahil sa iyo, nawalan kami ng mga magulang. Binitiwan ni Marcos ang sibat at siya mismo ang sumugod sa aswang. Hawak ang military knife. Sa bawat pag-atake ng kalaban ay nagkagawa niyang iwasan. Sa bawat pagkakataon na nakikita ay sinasaksak niya ang aswang. Sipa, suntok, saksak. Paulit-ulit ang naging ginanti ni Marcos sa bawat kalmot na natanggap niya mula sa kalaban. Hanggang sa makakuha ito ng tiyempo at nagawang mahawakan ang patalim ni Marcos at hinagis yun. Pagkatapos ay bigla siyang sinunggaban ito sa leeg at sinakal ng mahigpit. Sayang ka. Gusto pa naman sana kita. Kung sumama ka lang sa akin nung gabing pumasok ako sa kwarto mo, wala sana tayo dito. Sa akin ka galit, di ba? Kaya bitawan mo siya! Bakit?
Nag-aalala ka sa kanya? Bitawan mo, sabi siya! Gusto mong bitawan ko siya? Sige! Sa isang kondisyon, ikaw ang pumalit sa kanya! Wag! Luisa! Lalapit ako. Pero palayain mo si Marcos! Madali akong kausap. Gumisi ang aswang at hinagis nito si Marcos. Tumama siya sa pader kung saan may nakasabit na painting kaya nahulog yon at nabasag ang salamin nito. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Walang takot, walang emosyon sa mukha ko. Nang tumayo ako sa harap nito, bigla akong sinakal ng aswang. Saka ako inamoy at hinawakan sa tiyan. Ang sanggol sa sinapupunan mo. Akin na siya! Bakit lahat ng mahal ko ay gusto mong kunin? Wala! Dahil gusto ko. Yun ang nagbibigay sa akin ng hamon. Ang angkinin ng mga lalaking pag-aari ng iba. Pinaubaya ko na sa'yo si Ray, diba? Ayoko na sa kanya. Sawang-sawa na ako. Gusto ko naman ang bagong kalaro. Pero bago yon, ito munang sanggol na ito ang kukunin ko! Kung makukuha mo! Mula sa tinatago kong baril sa likod ay bigla kong nilabas yun at tinutukan siya sa dibdib. Pagkatapos ay binaril siya doon ng 2 beses. Nabitawan ako ng aswang at umatras. Hindi pa ako nasiyahan sa ginawa ko at tinutukan ng aswang sa noo. Saka ko siya binaril ulit doon. Sa isang iglap, bumagsak ang aswang na walang buhay. Unti-unting bumalik sa dati ang anyo nito na parang isang malaking praying mantis. Ay, salamat sa Diyos, wala na ang aswang. Kung alam ko lang na siya ang aswang, matagal ko na sanang binaril yan. Luisa, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Few days ago, sinabi mo sa akin na magbabago ka na. Nakita kita kanina kung paano kang umiti pagkakita mo sa babae. Sa harap ko kung makapagsabi ka na nagsisisi ka, may payak-iyak ka pang hayop ka. Pero kapag nakatalikod ako, dating gawi ka pa rin. Yan bang sinasabi mo magbabago ka para sa amin ng anak mo? Luisa, please. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Alam mo, Ray, hindi ka na talaga magbabago. Mabuti na lang at hindi na ako naniwala at nagpadala sa mga drama mo. Dahil sa nakita ko ngayon, mas pinatunay mo sa akin na tama lang yung desisyon ko. Aalis ako papuntang US sa loob ng ilang araw para ayusin yung divorce natin. Magkita na lang tayo sa korte. Luisa, tama na yan. Halika na. Umuwi na tayo. Ayos ka lang. May mga sugat ka. Oo, wala to. Malayo sa bituka eh. Ay, ma'am, paano yung aswang? Si Lola Fabienne at mga kakilala niya na ang bahala dyan. Papunta na po sila. 3 taon na nakakalipas. Lumaki ang negosyo niya dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Makalipas lang ilang buwan, napawalang bisa ang kasal namin ni Ray. Magti 3 years old na ngayon ang cute na cute kong baby girl. Mabuti na lang kamukha ko at hindi ng kanyang ama. Ang sabi nga, mini-me ko daw. Samantalang mula sa malayo ay nakangiti ako habang pinapanood ang ribbon cutting ng bagong gusali at warehouse na pag-aari ni Marcos. Sumingit ako sa gitna ng mga tao at tumayo sa unahan. Nang matapos yon ay isa ako sa pumapalakpak at nagdiwang sa kanyang tagumpay. After 3 years, ngayon masasabi ko na handa na ako muling buksan ang puso ko at ibigay ang tiwala ko sa lalaking kahit kailan ay hindi ako iniwan. Nang makita ko ni Marcos, ay agad itong kumaway at tumakbo palapit sa akin. Ay, kanina ka pa? Kani-kanina lang. Oh, nasaan si Luis? Ayun, nasa bahay. At busy silang maglaro ng lola niya. Halika sa loob ng opisina. Gusto ko ikaw ang unang makakita nun. Okay. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob ng building. Tinuro niya sa akin ang bawat department. Hanggang sa makarating kami sa top floor na siyang magsisilbing office of the CEO. Nang maisarado ang pinto, bigla akong pinigilan si Marcos na makalayo at hinila palapit sa akin. Pagkatapos ay walang sabi-sabi na hinalikan ko siya sa lapi.
Nagdiwa ako nang yumakap siya sa akin at tumugon ng isang maalab na halik ko. Hindi pa naman ako huli, di ba? Hindi ka naman nahuli kahit kailan eh. Di ba ang sabi ko sa'yo? Nandito lang ako at naghihintay sa'yo. Mahal kita, Marcos. Mahal na mahal kita. Ngayon handa na ako. Handa na akong papasukin ka sa buhay ko. Kailangan kita. Kailangan ka namin ni Luis. Then, marry me. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Agad? Oo, agad. Dahil ganun kita kamahal. Ganun ako kasigurado sa nararamdaman ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Luisa. Kung ganon, edi yes! I will marry you! Sa wakas, natupad na rin ang pangarap ko. Ang mahalin mo rin ako. Miss Amy, sa ngayon, masaya kaming nagsasama ni Marcos kasama mga anak namin. Si Luis ay formal na niyang inadapt. After all, mula sa panganganak at pag-aalaga ay si Marcos ang kasama ko. Sa kanya ko naramdaman ang kapayapaan. Kahit wala siya sa tabi ko, kalmado ang puso ko dahil confident ako sa pagmamahal niya sa akin. Dahil mula noon hanggang ngayon, hindi niya ako kailanman binibigyan ng dahilan para magduda o magselos ako. Kami naman ni Ray ay maayos ang relasyon bilang magulang sa anak namin. Bago nagdesisyon si Marcos na i-adapt si Luis at nag-usap silang dalawa hanggang sa pumayag ito. We're not friends. Nag-uusap kami pero civil lang at tungkol palagi sa bata. Bumalik siya ng New York matapos ang divorce namin at doon na nagbagong buhay. Kapag umuwi siya dito sa Pilipinas, hindi siya nakakalimot na dumalaw kay Luis. May sarili na rin siyang pamilya ngayon at balita ko, nagbago na rin siya at huminto na sa pambababae. Sa paglipas ng panahon ay namalayan ko na lang na unti-unti ko na siyang napatawad. Ang sabi nga ng iba, masarap daw ang bawal. Pero kapalit ng sarap ay ang mapait na katotohanan na sa paggawa natin ito, katumbas ay maaaring pagkawala ng mga taong importante sa buhay mo. Magigising ka na lang isang umaga na wala na sila sa iyo at huli na palang lahat. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nagmamahal, Luisa.